Palayasin mo na lang ang mamagulang mo para maluwag. Ang pangungusap na yon nga aking biyanang babae na itinatapon tulad ng isang lason na palaso ay pumutok sa mapayapang kapaligiran ng aming hapunan at binago ang buong buhay ko. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal na taga-subaybay ngang channel na Daungan ng Kaluluwa. Ngayon, nais kong ikuwento ang aking kwento tungkol sa aking tahanan at sa aking buhay na kinailangang ipagtanggol ko nang ilagay ko sa panganib ang lahat ng mahal ko. Sa loob ng maraming taon, nagtatrabaho ako sa larangan ng pagbebenta nga sa pera na iyon, natuparan ko sa wakas ang aking pangarap, bumili ng bahay sa lungsod ng Cavite, malapit sa Metro Manila. Naglagay ng kasangkapan ang aking asawa at dinala ko rin ang aking mga matatandang magulang na makatira sa amin. Lahat ay tila perpekto at mapayapa. Ngunit hanggang sa gabing iyon lamang nang lumitaw sa aming pintuan ang aking biyanang babay. Hawak ang kamay ng kanyang nabangkaroteng anak na babay at nagpahayag ng kanyang nakagugulat na pahayag. Ibinigay ko na ang aking bahay kay Marina. Mula ngayon, makikitira na ako sa inyo. Iyan na iyon. Nang tumutol ako na masikip ang lugar namin, tila hinihintay lamang iyon ng biyanang babae. Itinuro niya ang aking mamagulang at binikas ang mamalulupit na salita. Isang malamig na katahimikan ang bumaon sa mesa at sa likod ko ay narinig ko ang matigas na tawa ng aking hipag. Hindi nila alam na ako, na nagmasid sa kanilang kasakiman at pagiging makasarili sa nakalipas na ilang taon, ay handa na sa lahat at na ang bahay na ito ay lehitimong pag-ari ko na hindi maabot ng sinuman. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang laro nga ahedres na matagal ko nang inihanda ay nagsimula na at sila ay kakagawa lamang ang kanilang unang at mapanganib na hakbang. Kung interesado kayo sa kung anong trahedya ang dinulot ng pangungusap na iyon ng biyanang babae at kung paano nagtagumpay ang aking paghihiganti, mag-subscribe sa channel na Daungan ng Kaluluwa at mag-like. Ang inyong suporta ay nagbibigay sa akin ng lakas at ngayon, sisimulan ko na ang aking kwento. Bago pa man binikas ang masalitang iyon, ang aming hapunang pampamilya ay punong kapayapaan. Nang gabing iyon, naghapunan kami sa bahay na lumipatan kami ng wala pang isang taon. Hindi ito napakalaki, ngunit malinis at maliwalas. Madalas kong sabihin sa aking mga magulang nang may pagtatawa, hindi kailangang malaki ang bahay, ang mahalaga, kasama ang mga mahal sa buhay. Nun sa bahay ay naroon si Lola Coring ang aking ina, ako si Elena Reyes at ang aking asawang si Paolo Santos. Ang aking ama ay retirado na at ang aking ina ay buong buhay na naghalaman at namamahala ng tahanan. Nang mabili ko na ang bahay na ito, dinala ko sila sa amin upang mas madali akong mag-alaga sa kanila. Ang aking asawang si Paolo sa simula ay masayang-masayang pumayag. Siyempre, hayaan nating manirahan sila. Kapag may magulang ngang asawa sa tahanan, mas mainit ang pakiramdam, ang malambing niyang sinabi. Ang bahay na ito ay binili ko gamit ang perang ipon ko sa loob ng maraming taon mula sa aking negosyo sa pagbebenta ng mga materyales sa konstruksyon at dekorasyon, habang si Paolo naman ay nag-ambag sa kasangkapan. Sofar at silya sa sala, hapagkain na gawa sa kahoy, malalaking aparador sa kwarto, mga kama at iba pang kasangkapan sa bawat silid, lahat na ito ay binili gamit ang kanyang pera. Mayroon kaming malinaw na kasunduan, ako at ang aking asawa. Responsible ako sa pagbiling bahay at siya sa dekorasyon. Napagdesisyonan namin na mag-ambag ang bawat isa sa pagtatayo ng aming pamilyang pugad. Mapayapa ang hapunan. Naglagay sa pangpirasong lechon manok sa aking plato ang nanay ko sabay ang pagsasabi, "Nena, bukas umaga pumunta ka sa palengke, magdalang mayos na repolyo, magbuburo tayo para taglamig." Hindi pa ako nakasagot nang may malakas na pagbukas ang pintuan ng bahay. Nagulat kaming lahat at lumingon. Pumasok ang aking biyanang babae si Geng, Natividad Santos, at kasunod niya ang hipag kong si Marina. Ang mukhang dalawa ay tense na parang nakipag-away sila ng malakas sa labas bago pumasok. Nang walang paghihintay ng imbitasyon, inilapat ni Ngang Natividad ang isang upuan sa mesa, umupo,
Nagbuntong hininga ng malalim at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay parang utos na matibay. Ipapaalam ko sa inyo ng maaga, kaya pakinggan ninyo ng mabuti. Ibinigay ko na ang aking bahay kay Marina. Mula ngayon, maninirahan na ako rito. Sandali akong natigilan. Inilapag ko ang kutsara at tiningnan ang biyanang babae at tahimik na nagsalita. Ngang, Santos, masikip ang lugar namin at nakatira rito ang aking mga magulang. Inakala ko na maintindihan niya ang pahiwatig. Ngunit nakunot agad ang nonigang, Natividad. Ang kanyang tingin ay naging matalim at ang kanyang boses ay kapansin-pansing naging mas marahas. Anong ibig mong sabihin na masikip? Wala bang lugar? Palayasin mo na lang ang mga magulang mo para maluwag. Isang patay na katahimikan ang bumaon sa mesa. Ang kamay nga nanay ko na may hawak na tinidor ay natigil sa hangin. Ang tatay ko ay tahimik na huminga, ngunit hindi nagsalita. Si Marina na nakatayo sa likod ng kanyang ina ay nakatiklop ang mga bisik sa dibdib at may ngiti sa kanyang labi na parang nanonood ng isang tanghalan. Tumingin ako ng diretso kay Gna, Natividad. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ko kundi isang malamig na ginaw na dahan-dahang kumakalat sa aking katawan, simula sa puso. Dahan-dahan kong inilapag ang kutsara, itinaas ang ulo at nakatingin sa mga mata ng biyanang babae ay malinaw kong sinabi, ang bahay na ito ay binili ko at ang katotohanan na nakatira rito ang aking mga magulang ay natural lang. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit narinig ng bawat isa sa kwarto. Sandali na natigilan Signa, Natividad, ngunit agad na humalakak. Ang tawang iyon ay makilala ko ng mabuti sa loob ng maraming taon ng aming pakikipagtulungan. Bahay nga iyong asawa ito, hindi sa iyo. Ano inaakala mo bang ikaw ang may-ari? Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang anak na si Paulo. Paulo, sabihin mo, ang bahay na ito ay pag-aari ninyong dalawa, pangkalahatang pamilya, o sa kanya lang. Ang asawa ko ay naupo sa harap ko. Nakatingin siya sa kanyang plato na may nawiwilang mukha. Nang manahimik siya ng ilang sandali, tahimik na bumubulong siya, pero si Elena ang nagbayad para sa bahay. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagbago ang mukha ni Gnang, Natividad. Malakas siyang humampas sa mesa at bumaktas. Anong mahalaga kung pera niya? Nagpakasal ka na. Lahat ay naging pag-aaring mag-asawang asawa. Agad na sumang-ayon si Marina na nakatayo sa likod. Tama, tila ang ate ay nag-iisip na dahil binili niya ang bahay, siya na ngayon ang tunay na may-ari. Tumingin ako sa kanilang dalawa, pagkatapos sa aking asawa. At sa sandaling iyon, natanggap ko ang isang katotohanan, hindi sila dumating dito para manirahan lamang. Dumating sila na may buong tiwala na sa lalong madaling panahon, ang bahay na ito ay magiging sa kanila. Malalim akong huminga at dahan-dahan ay nagsalita, kung nais ninyong manirahan dito, Ngang, Santos, dapat man lang ninyong igalang ang aking mamagulang. Tinitigan ako ni Gang, Natividad. Sa kanyang tingin ay makikita ang hamon. At kung hindi ko igagalang, ano ang gagawin mo? Nanahimik ako ng ilang segundo. Sa labas ng bintana, ang hanging gabi ay dahan-dahang inuga ang masangangang puno. Ang bahay ay naging tahimik na maririnig ang bawat tunog. At noon ay malinaw kong napagtanto, hindi na ito isang ordinaryong hapunang pampamilya. Mula sa sandaling ito, ang kasaysayan ng aking relasyon sa pamilya ng aking asawa ay nagsimulang lumipat sa isang pagbabago na hindi inaasahan ng sinuman sa kanila. Sa katotohanan, mula sa labas ay tila masaya ang aming kasal. Ako at si Paulo Santos ay kasal na ng 5 taon. Nang makilala ko siya, si Paulo ay isang tahimik at mabuting lalaki. Nagtatrabaho siya bilang kapatas sa isang konstruksyon. Mabigat ang trabaho, umalis ng maaga, bumabalik ng huli, laging nasa hangin at ulan. Ngunit siya ay masipag, hindi uminom, hindi naninigarilyo, hindi nagsusugal. Wala siyang masamang bisyo na tulad ng maraming lalaki.
Ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan ang dahilan kung bakit nagpasya akong ikasal sa kanya. Sa panahong iyon, mayroon na akong maliit na tindahan na nagbebenta ng mga materyales sa konstruksyon at kagamitan sa dekorasyon. Sa simula, ito ay isang maliit na espasyo kung saan nagbebenta ako ng mga pangunahing pangangailangan para sa mga bagong kasal na mag-asawa. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ako ng regular na customer. Nagugnayan ako sa mga supplier, pumunta mismo upang maganap ng magandang produkto at unti-unting lumago ang aking negosyo. Hindi ko itinuturing ang aking sarili na isang natatanging negosyante, ngunit marunong ako sa pera at lagi akong nahahanap ng paraan. Ang bawat perang kinita ko ay inilalaga ko sa negosyo o iniipon, hindi nagsasayang ng walang kabuluhan. Kaya kahit sa labas ay tila makasama kaming kumikita ni Paulo, sa katotohanan ay ang mas malaking bahagi ng budget ng pamilya ay galing sa akin. Ang sweldo ni Paulo ay matatag ngunit hindi mataas. Ang mapagbiling produkto, kita, ipon at lahat ng malalaking gastusin sa pamilya ay halos galing sa aking bulsa. Mula sa simula, sumunod ako sa isang prinsipyo. Sa relasyon ng mag-asawa, lahat ay dapat malinaw. Ang pagmamahal ay isa at ang pera at responsibilidad ay ibang bagay. Naniniwala ako na kung hahaluin ng tao ang mga konseptong ito mula sa simula, makakaroon ng problema sa kalaunan. Kaya naman, nang tinalakay namin ang pagbiling ng bahay, tapat na sinabi ko kay Paulo, nang mainit na tag-araw na iyon, nakaupo kami sa aming maliit na inupahang apartment. Inilapag ko ang aking passbook sa harap niya at mahinahon na nagpaliwanag. Kinuha ko ang sukat at sa aking ipon ay mabibili natin ang isang maliit ngunit magandang bahay na magiging comfortable para sa atin. Ikaw naman, kumuhang responsibilidad sa pagbili ng kasangkapan at kagamitan. Ganun ang magiging patas. Mag-ambag ang bawat isa. Nakinig si Paulo at nanahimik ng ilang sandali. Hindi siya nagalit o nasaktan tulad ng maraming lalaki dahil sa naulol na pagpapahalaga sa sarili. Huminga lamang siya at tumango. O alam ko ang aking kakayahan. Kung bibilihin mo ang bahay, hahanapin ko ang kasangkapan. Ang mahalaga ay magkaroon tayong sariling maaasahang tirahan. Ang kanyang reaksyon noon ay nagpasaya sa akin ng labis. Naisip ko, kahit kumikita ako ng mas malaki, walang masama kung matino siya at iginalang niya ang aking pagsisikap. Pagkatapos ng ilang buwang paghahanap, natapos ko ang transaksyon sa pagbili ng bahay na aming tinitirhan ngayon. Hindi ito isang maluho na palasyo, ngunit isang maayos at magandang townhouse sa Cavite. Sapat ang mga silid at maliwanag ang bahay. Agad akong naisip, hindi masisikip ang aking matatandang magulang dito. Si Paulo, gaya ngang ipinangako niya, ay bumili ngang lahat ng kailangan, sofa, hapakain, mga kama, aparador, kurtina, ref, washing machine. Masasabi na lubos niyang pinangasiwaan ang dekorasyon ng bahay. Sa araw ng lipatan, Signang Natividad Santos ay napakasayang masaya. Lumakat siya sa mga silit, hinawakan ang lahat, hiningalan ang mesa, ang mga armrest ng sofa, at walang kulang ang papuri. Ito ang tinatawag kong bahay. Ang aming si Elena ay tunay na kahanga-hanga golden hands at marunong kumitang pera. Ang ganitong matibay na bahay ay lahat sa kanyang pagsisikap. Sa simula ay nagpapasaya sa akin ang ganitong salita, hindi dahil naghahanap akong papuri, kundi dahil ito ay pagkilala sa aking pagsisikap. Sa mga handaan ng pamilya, sa mga bisita, lagi na ipinagmamalaki ngang biyanang babae, ang aking manugang ay napakasipag. Sila at ang kanyang asawa ay hindi humingi ngang kahit isang sentimo sa sinuman, sila mismo ang kumita para sa bahay. Ang matao ay tumingin sa akin ng may pagpapahalaga at pag-usisa, at Signang Natividad ay nagniningning sa pagmamalaki na parang siya ang bumili ng bahay at namumukatkad sa ngiti. Ngunit nang mas matagal ko siyang makilala, napaktanto ko ang kanyang tunay na katangian. Signong
Natividad Santos, ay isang taong pinakamahalagang bagay ay ang opinyon ng ibang tao. Sa harap ng tao, kailangan niyang magmukhang pinakamahusay sa lahat, magkaroon ng karapatang magsalita, marinig ang mga papuri na gaano kahusay ang kanyang anak, gaano kagaling ang kanyang manugang, at gaano kaganda ang kanilang bahay. Kapag may nagsabi sa kanya ng ilang puri, agad siyang natutunaw at naniniwala sa lahat ng sinasabi sa kanya. Minsan, bumisita ang isang malalayong kamag-anak. Nang makita niya ang sofa sa sala, nagpuri siya, "Ay Natividad, napakaswerte mo. Ang manugang mo ay napakamatalino, tunay na kayamanan." Agad na lumaki ang dibdib ni Natividad at na parang nagbibigay siyang pabor sa akin. Sinabi, "Nakikitang lahat, walang bulag." Ngunit ang kakaibang bagay ay sa mga miyembro ng pamilya, iba ang kanyang gawi. Madali siyang naakit sa papuri nga estranyo, ngunit kapag may kapit kamag-anak na direktang nagsalita sa kanya, agad siyang nagalit at nagising na hindi siya iginagalang. At ang pinaka-espesyal, pinaka-minamahal, at walang taros na may autoridad para sa kanya ay ang kanyang anak na babae, ang aking hipak na si Marina. Si Marina ay 4 na taon na mas bata kaysa sa aking asawa, walang ingat, mahilig kumain ng masarap at magbihis ng maganda, at lagi siyang nagsasalita ng malakas na parang isang napaka-importanteng tao. Sa simula ay hindi siya masama, ngunit mayroon siyang isang malaking kakulangan, palagi siyang nagnanais na magmukhang mas magaling kaysa sa iba, kahit walang may pagmamalaki. Kung sa palengke o sa grupo nga kaibigan ay may bumubulong sa kanya, "Marina, ang mukha mo ay parang negosyante o ang magandang babae tulad mo ay kailangan maging sa malaking negosyo." Agad siyang tumakbo pauwi na may nagniningning na mga mata at nagsisimulang magkuwento tungkol sa kanyang mga napakalaking plano. At anuman ang sabihin ni Marina, si Natividad ay nakikinig ng buong atensyon. Hindi lamang nakikinig, walang kondisyong sinusuportahan siya, itinuturing ang mga salitangan anak bilang katotohanan sa huling pagkakataon. Minsan, habang tinitignan ko sila habang makasamang nakaupo at nagbubulong, natunatulan ang masalitang ang isa't isa na parang nakahanap sila ng kayamanan. Naunawaan ko na ang tapat na payo ng mga mahal sa buhay ay ayaw nilang marinig. Tahimik lang akong huminga. Mula noon, isang hindi mapaliwanag na pag-aalala ang tumahan sa aking puso. Alam ko na ang bahay na ito ang aming pamilyang pugad, isang lugar kung saan ang aking nga magulang ay maaring mapayapang lumipas ng kanilang pagtanda. Ngunit sabay, may mabining naiintindihan ako kung ang pamilya ay may mga taong nagpapahalaga lamang sa panlabas na anyo, naniniwala sa salita ng estranyo ng higit sa sarili nila, at lalabas ang bagyo sa darating na panahon. At ang pabrika ng sakit na ayon ay si Marina mismo ang nagbukas. Ang maunang problema sa aming bahay ay nagsimula hindi sa biyen ng babae, kundi sa hipak na si Marina. Pagkatapos ng high school lamang ang kanyang natapos, nakaupo siya sa bahay at nagtatangkang magbenta ng mga bagay sa internet, minsan damit, minsan imported na cosmetics. Isang araw, ipinahayag niya na tumatanggap siya ng mga order ng pabango at bag, ngunit pagkatapos ang ilang linggo ay iniwan din niya iyon. Nang may sigasig, kumuha siyang kahit anong trabaho, ngunit wala ni isang natapos niya. Sa oras na may nagpuri sa kanya at nangakong madaling pera, nakniningning na ang kanyang mata. Isang araw, nakaupo ako sa aking tindahan na inuuri ang mga dokumento nang pumasok si Marina na may bag sa kamay. Ang kanyang mukha ay nagniningning na parang nakahanap siyang gintong bato sa daan. Umupo siya sa upuan sa harap ko at malawak na ngumiti. "Elena, tila mananalo na akong malaki sa madaling panahon." Lumayo ako mula sa computer at tumingin sa kanya. "Anong malaking panalo?" Binaba ni Marina ang kanyang boses at kahangahangang inilabas mula sa bag ang isang pakete ng mapapel, inilapag sa mesa sa harap ko. "Magiging eksklusibong distributor na akong isang malaking kumpanya ng cosmetics. Pinili lang ako. Isang beses lang kailangan mag-invest, bumili ng unang lote, pagkatapos ay automatiko nagagana ang sistema at ang pera ay gagawa ng pera. Tingnan mo mismo.
Hindi lahat ay binibigyan ng ganyang pagkakataon. Nagsalita siya ng may nagniningning na mga mata, tiwala na sa loob ng isang buwan ay magiging isang malaking boss siya. Kinuha ko ang mga dokumento at nagsimulang basahin. Sa una pang mga linya, naramdaman ko na may mali. Habang nagbabasa pa ako, mas lalo akong nakakasiguro sa aking hinala. Ang kontrata ay naisulat ng walang ingat. Ang makondisyon ng supply ay nangangailangan ng pagbili ng napakalaking lot at ang sistema ng diskwento ay ganap na itinayo sa pagkuhangang mabagong distributor. Ang cosmetics ay tinatawag na eksklusibo, ngunit walang kahit isang dokumento na nagpapatunay ng pinagmulan nito. Ang legal na impormasyon ay malabo rin. Itinaas ko ang ulo at mahinahon na tinanong si Marina, sino ang nagalok sa iyo nito? Agad siyang sumagot, kaibigan ko. Ang kapatid ng kanyang kaibigan ay bumili ng kotse pagkalipas ng ilang buwan mula sa simula en trabaho. Sinabi niya na mayroon akong talento sa pagbebenta at kung magsisikap ako ng county, magiging regional manager ako. Narinig ko ito at nakbuntong hininga. Marami na akong narinig na ganyang kwento sa aking buhay. Habang mas maliwanag ang ikinukuwento tungkol sa kinabukasan, mas tiyak na may nakatagong bitag. Inilapago ang mga dokumento at nakatingin ng diretso sa mata ni Marina ay tibay kong sinabi, Marina, huwag mapahamak sa kasakiman, ito ay mukhang napaka-delikado. Hindi ito negosyo, ito ay isang karaniwang paraan ng pagbebenta ang produkto sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong tao. Kung sasali ka rito, mawawala ang lahat ng iyong pera. Agad na nagbago ang mukha ni Marina. Mabilis niyang hinila ang madokumento at may sarkasmo ay nagsalita. Paano mo malalaman lahat pagkatapos lang tingnan ng ilang minuto? Nagsalita pa rin ako ng tahimik. Hindi kailangan ng matagal na pagtingin. Ang paraan kung saan una nilang hinahanap ang pera para sa produkto at pagkatapos ay pinapabili ngang iba ay isang klasikong pyramid scheme. Kumikita ang ilan pero nawawalan ng halos lahat. Sa sandaling ito, mula sa labas ay pumasok si Gang Natividad. Nakita ang aming usapan, nagtanong siya, ano ang nangyayari sa inyo dito? Agad na lumingon si Marina sa ina at may nasaktan na mukha na parang may nagsakit sa kanya ay nagsabi, Nay, tingnan mo si Elena. Nakahanap lang akong paraan para kumita. Nagsasabi na agad siya na hindi magiging maayos. Mabilis na kinuha ni Gnoan Natividad ang mga dokumento. Hindi man niya binasa ang mga ito, ngunit nang makita niya ang pulang selyo, mga may kulay na pamagat at mga salitang eksklusibo at mataas na kita, agad na tumango siya. Kumapit siya sa panik ng anak at nagsabi, kung nais ng tao na magnegosyo, maganda iyon, bakit ganyan ka, ate sa batas sa halip na suportahan, puputulin mo agad ang pakpak. Narinig ko ito at nagulat. Lumingon ako sa biyan ng babae at pinisil ang lahat ng aking pasensya ay nagpaliwanag ngang, Santos, hindi ko pinutuputol ang pakpak, ngunit ang mga ganitong paraan ay napakamapanganib. Ginagamit nila ang kasakiman at pagmamalaki ng tao. Inaakalang kikita ka ng malaki, ngunit sa huli ay natitira ka na may bundok ng walang may bentang produkto. Nakunot ang noo ni Gang Natividad. Malinaw na hindi nagustuhan ang aking mga salita. Hindi pa siya nagtangka, nagsasalita ka na parabang ikaw na ang lahat ay naranasan. Nangahas pa si Marina pagkarinig ng suporta ngang ina. Nagtiklop siya ngang mabisig sa dibdib at may pangungutya ay tumingin sa akin. Ate, tila naniniwala kang ikaw lang ang tanging marunong kumita ng pera at lahat ay dapat sumunod sa iyo. Sa mga salitang ito, natigilan ako. Nagalit ako hindi sa kanyang kabastusan, kundi sa kanyang kahangalan. Ang isang taong sa buhay ay wala pang nakamit ay nag-iisip na sa mga kategorya ng tagumpay at kabiguan, ngunit hindi na ako nagnais na makipagtalo pa. Alam ko na para sa mataong bulak sa ilusyon ng mabilis na kayamanan, ang bawat babala ay parang inggit. Tumingin ako kay Marina at maikling sinabi, sinasabi ko ito dahil mayroon akong karanasan, maniwala ka o hindi. Nasa iyo iyon ngunit kapag nawala ang iyong pra, huwag kang magsabi na walang nagbabala sa iyo. Mula sa araw na iyon,
Si Marina ay ganap na lumubog sa Chosmets na negosyong iyon. Nang hiram siyang pra sa lahat na makakahiram upang mabili ang unang lote. Nagsagawa siyang ma-photoshoot, nag-livestream, kumukuhang makaibigan at kilala. Maging ang mga babae sa palengke ay kinakausap niya para bilhin ang kanyang mga produkto. Ang kanyang social media ay puno nga post na, ang modernong babae ay dapat na maging malaya, ang tagumpay ay hindi naghihintay sa mabagal, ang pamumuhunan sa sarili ay hindi kailanman nagdudulot ng pagkalugi. Ipinagmamalaki nigang, natividad sa lahat, ang aming Marina ay magiging manager na, ang kabataan ngayon ay dapat makaroon ng ganyang tapang para yumaman. Narinig ko ito at nanahimik, ayoko nang magsalita pa. Alam ko na ang ilang tao ay naiintindihan lamang kapag lubos na nasunog. At, gaya ng inaasahan ko, wala pang ilang buwan ay bumaksak ang lahat. Ang kwarto ni Marina ay puno nga kahon ng hindi naibentang cosmetics. Ang taong kinuha niya sa kanyang sistema ay humihingi na nga ibalik ang pera. Ang taong kumuhang kasali sa kanya sa negosyo ay unang nagbigay ng nga pangako, pagkatapos ay binabol na ang kanyang numero. Ang mautang sa mga produkto, mga hiniram mula sa mga kilala, mga credit lahat nam ito makasamang bumuo ng malaking halaga. Sa aking pagtatantya, ito ay daan-daang libong piso. Isang tanghali, dumating ako sa tahanan ng biyenang babae upang maihatid ang ilang bagay para sa trabaho ng aking asawa. Sa labas ng bakod, nakatayo ang dalawang babae na malakas na sumisiga. Isang nakatukod ang makamay sa hita, ang isa ay nagwawagayway ang isang pakete ang mga resibo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Nang pumasok ako, lumabas ng paktakbo si Geng, natividad mula sa bahay, ang buhok ay gulong-gulo, ang mata ay mapula, ang boses ay nanginginig. Elena, mabuting-mabuti ang iyong pagdating. Hindi ka pa makakasagot. Halos umiyak na siya. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi mo ba matulungan ang iyong hipag? Napakabagal niya. Ngayon ay may mga taong humihingi ng pera na. Nakatayo ako at tahimik na tumingin sa kanya. Ilang buwan lamang ang nakaraan. Itong taong ito ang nag-akusa sa akin na sinisira ko ang pag-asa ng kanyang anak. Itong si Marina mismo ay may ngiti na nagtanong sa akin kung hindi ba ako nag-isip na ako lang ang tanging marunong kumita. Ngunit ngayon, nang bumaksak ang lahat, ang unang taong tinawagan nila para sa tulong ay ako. Sumilip ako sa loob ng bahay. Nakaupo si Marina sa sahig, walang kolor ang mukha, sa sulok ay nakatambak ang makahon ng hindi pa nabubuksang cosmetics. Nakita ko na tunay siyang takot, ngunit ang takot na iyon ay hindi natunaw ang yelo sa aking puso. Lumingon ako kay Geng, natividad at napakatibo at mabagal na sinabi, makakatulong ako ng isang beses, ngunit kung hindi magbabago si Marina at hindi matuto, walang makakasalba sa kanya magpakailanman. Sinabi ko ito at malinaw na napagtanto ko. Ito ay simula pa lamang at ang hukay na nahukay ni Marina ay lalalo pang magiging malalim sa hinaharap. Pagkatapos ng aking pakikialam upang maayos ang eskandalo sa cosmetics, inakala ko na matatakot si Marina at hindi na muling magsasangkot sa ganitong panganib, ngunit nakamali ako. Ang ilang tao, isang beses na natumba, ay naiintindihan ang sakit at tumitigil. Ngunit si Marina ay hindi ganon. Ang kanyang kabiguan ay tinanggap niya hindi bilang isang aral, kundi bilang isang pansamantalang malas. Sa kanyang isip ay matibay na nakabaon ang isang nakakatawang at mapanganib na pag-isip. Nabigo ako nun hindi dahil mangmang ako, kundi dahil hindi ako napalad sa pagkakataon. Sa ganyang pag-isip, malinaw na agad siyang mahuhulog sa bagong bitag, at ito ay talagang nangyari. Lumipas ang kalahating taon pagkatapos ng kwento sa cosmetics at nakarating sa akin ang chismis na si Marina ay nagpaplano na negosyo kasama ang bagong kilala. Ito ay kaibigan ng kanyang kaibigan na ayon sa chismis ay nagtatrabaho bilang manager sa isa sa mga cafe sa lungsod. Kung gaano siya kagaling ay hindi alam, ngunit nagsalita siya ng maganda at mapanghikayat. Inilalarawan niya sa harap ni Marina ang isang banal na kinabukasan. Magbubukas sila ng cafe na may franda,
pagkatapos ng isa pa, ng ikatlo, at kung maayos na mabubuo ang brand, maari silang lumikha ng isang kumpletong kadena. Sa salitang kadena, nagnining ang mata ni Marina tulad ng mga headlight ng sasakyan. Isang gabi, si Paolo ay umuwi mula sa trabaho, pumasok sa kusina ng may mabigat na mukha, umupo sa upuan sa tabi ko at tahimik na nagsalita. Elena, marahil ay kailangan mong kausapin si Marina. Muli siyang nagpaplano na mamuhunan sa isang negosyo kasama ang isang estranyo at magbukas ng kafe. Huminto ako sa pag-ayos ng gagulay. Muli na, nagbuntong hininga si Paolo. Hindi ako pinapakinggan niya at sinusuportahan lang siya ng nanay. Marahil ay kaya mo siyang payuhan. Inilapag ko ang magulay at tumingin sa aking asawa ay tibo ay nagsalita. Isang beses na akong nagsalita, ngunit hindi niya ako pinakinggan. Ngayon, ikaw ang dapat magsalita bilang kuya at magbigay ng matibay na salita. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya sa sala para uminom ng tsaa. Narinig ko si Paolo na lumapit kay Marina. Marina, mabuti bang isip-isip mo ang tungkol sa kafe? Para sa akin, mapapalain ang malaking halaga sa taong halos hindi mo kilala. Si Marina, na nakaupo at nakatingin sa telepono, ay mabilis na itinas ang ulo. Paolo, ano ba ang alam mo? Sa negosyo ay kailangan mong hulihin ang tamang sandali ngayon. Kung palagi kang matatakot tulad mo, hindi ka kailanman makakarating sa kahit saan. Hindi pa nakasagot si Paolo nang pumasok sigang. Natividad, sa kanyang boses ay malinaw na narinig ang suporta para sa anak. Ang aming Marina ay ipinanganak para sa malaking bagay. Kapag binibilang mo ang 5 sentimo, hindi ka kailanman makakaangat. Pagkatapos, na parang nagtutugon sa akin, ay nagdagdag siya, hindi lahat ay tulad ng ate na may likas na kakayahan sa pagnenegosyo. Kailangan hanapin ang ibang paraan. Naupo ako nang walang pumasok sa debate. Alam ko na sooner or later ay kailangan ko pa ring makialam. At syempre, si Marina, na inayos ang kanyang buhok, ay may ngiti ay nagsabi, Elena, marahil ay sasabihin na naman na hindi magiging maayos. O alam ko, anuman ang aking planuhin, lagi kang laban. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahan ay sumagot. Hindi kita tinatangkang pigilan, ngunit kakasunoh ka lang. At muli ay maglalaga ng pera sa negosyo kasama ang isang tao pagkatapos ng ilang magandang salita, hindi iyon tama. Alam mo ba ang tunay niyang kontribusyon? Nahanap na ba ninyo ang lugar? Handa na ba ang mga dokumento? Mayroon ba kayong konkretong plano sa negosyo? Nainat ang galabi ni Marina. Kung nagtatanyag siyang partnership sa akin, ibig sabihin ay hindi siya manloloko. Sino ang mandaraya sa isang taong hindi niya kilala? Narinig ko ito at mapait na ngumiti lamang. Walang silbi ang makipagtalo sa kanyang katangahan. Pagkaraan ng ilang araw, napagtanto ko na sigang, Natividad ay talagang mapanganib na tao. Nang hindi naaral kung magiging matagumpay ang kafe, saan makukuha ang pera, at ano ang mapanganib, ay nagsimula na siyang ipagmalaki sa mga kamag-anak. Kapag may dumating na bisita, ay may mahalagang hitsura niyang ipinagmamalaki. Ang aming Marina ay magbubukas ng malaking kafe sa madaling panahon, at hindi lang isa. Kung magiging maayos ang negosyo, magiging isang kadena na. Isa sa mga tiyahin mula sa paning ng asawa ko, narinig ito ay nagpuri. Ay, Natividad, ang galing-galing ng iyong anak. Hindi lahat ay matapang mag-isip tulad nun. Agad na lumaki ang dibdib ni Geneje Natividad. Sa totoo lang, mayroon siyang ugat bilang negosyante. Ang mahalaga ay hulihin ang tamang sandali. Nakaupo ako sa kusina at malinaw na narinig ang buong usapan. Ilang beses ay nais kong lumabas at sabihin na huwag silang magmadaling ipagmalaki. Ngunit napigilan ko ang sarili. Para sa taong nabubuhay para sa pagpapahalaga ng iba, ang direktang salita ay mukhang tangkangang pang-aabala sa kanyang anak. At agad na tumulo ang pera. Una ay ang ipon ni Marina, pagkatapos ay mga utang sa mga kaibigan at kilala,
at sa kalaunan ay sa mga nagpapautang na mataas ang interes. Sa simula ay sinasabing ilang daang libong piso lang ang kailangan para sa upa at renovasyon, ngunit habang sumusulong ang negosyo ay lumaki ang halaga tulad ng snowball. Minsan ay kulang ang pera para sa coffee machine, minsan para sa signage, minsan para sa design, project, mesa, upuan, pagkain, at operational expenses. Agad ay naramdaman ko na may mali. Ang pera ay napupunta sa cafe na hindi pa man natatapos. Sinabi ko kay Paolo, "Hindi ito negosyo, niloloko ang iyong kapatid." Si Paolo ay hawak ang ulo at pagod na sumagot. Sinabi ko sa nanay, ngunit hindi siya nakikinig. Sinasabi niyang inggit ako sa kapatid ko. Narinig ko ito at ngumiti. Sa pamilyang ito, ang nagsasalita ang katotohanan ay nagiging kaaway at ang malakas na sumisigaw tungkol sa mga hindi matutupad na plano ay pinupuri. At nangyari ang dapat na mangyari. Ang kafe ay nagbukas, ngunit halos agad itong naging walang laman. Wala halos bisita, mataas ang renta. Suweldo ng mga empleyado, bayarin sa kuryente, tubig, pagbili ng pagkain, lahat ay nag-ipon. Ang lalaking nag-alok ng partnership kay Marina ay unti-unting nawala. Una ay sinabi niyang pumunta siya para sa isang pulong kasama ang ma-investor, pagkatapos ay inop niya ang telepono, at doon ay nalantad ang lahat. Ang utang ni Marina kasama ang interes ay umabot sa halos 2.5 milyong piso. 2.5 milyon. Kahit ako, narinig ang halagang iyon, ay sandaling natigilan. Isang umaga, habang nagsisimula pang lumabas ang mga kapitbahay upang magwalis ng bakuran, sa harap ng bahay ng biyenang babae ay narinig ang mga sigaw, katok sa pintuan, at ingay ng mga motorsiklo. Dumating ang nakpautang. Ang isa ay nakatayo sa bakod, ang isa sa gitnang bakuran, sumisigaw ang pangalan ni Marina o inaabuso signg natividad sa paraan ng kanyang pagpapalaking anak. Nakbubukas ang mga kapitbahay na pinto at sumisisilip. Akat na napuno na inhay ang buong kalye. Sa mukha ni Gang, natividad ay walang kolor, ngunit sa halip na aminin ang problema, patuloy niyang pinapanatili ang kanyang linya. Malinaw ko pang naalala ang kanyang salita sa nanginginig mula sa takot, ngunit patuloy na galit na boses ay ipinagtanggol ang anak. "Malas lang ang aking anak. Hindi naman niya nais na mangyari ito." Sa sandaling iyon, lumamig ang aking puso. Kahit sa ganitong sitwasyon, nag-isip pa rin siya na malas ang dahilan. Ito ay hindi na usapin ng kapalaran, ito ay kabayaran para sa katangahan, pagmamalaki, at bulag na pagtitiwala sa salita ngang estranyo sa halip ngang salita ngang mamahal sa buhay. At malinaw ko na napaktanto, kahit pagkatapos ng eskandalong ito, ang bagyo sa pamilyang ito ay hindi titigil. Pagkatapos pagdating ng mga nakpautang at ng iskandalo sa buong kalye, wala na ni isang mapayapang araw sa tahanan ng biyenang babae. Ang telepono ni Marina ay sumisigaw mula umaga hanggang gabi. Tumatawag at nagmamensahe ang lahat ng uringang tao. Minsan, may naghihintay sa labas ng bakod ng alas 6 ng umaga. Minsan, may motorsiklo na tumigil malapit sa bahay halos hating gabi, at mga pangabuso ang lumilipat sa mga bintana. Hindi sila nagbubugbog at hindi sumisiga, ngunit ang kanilang tahimik na paghihintay na may sigarilyo sa ngipin ay nakakatakot ng higit kaysa sa mga salita. Si Marina, na kamakailan lamang ay napakahambog, ngayon ay nagtatago sa kanyang kwarto at nanginginig sa bawat kalansing. Isang araw ay tumawag siya sa akin na may nanginginig na boses. "Elena, nagbabanta silang pumunta sa aking trabaho. Ano na ang gagawin ko?" Nanahimik ako ng ilang segundo. Awa ako sa kanya, ngunit ang awa ay hindi sapat na lakas para mapawi ang lahat ng mga sandaling iyon nang hindi niya pinakinggan ang aking mga payo. Maikling sumagot ako, "Ngayon ay kailangan mong harapin ito ng ikaw mismo, walang magdadala ng iyong pasanin magpakailanman." Si Heniengi, Natividad ay iba ang ugali. Nasa tunay na pagkataranta siya, ngunit higit sa lahat ay hindi ang mga utang mismo ang nag-alala sa kanya, kundi kung ano ang isipin ng mga kamag-anak at kapitbahay tungkol sa kanya. Kapag may nagtanong tungkol sa kanilang kalagayan, umiwas siya sa sagot.
minamaliit ang problema o nag-imbento ang dahilan. Sa ilan ay sinabi niya, niloko ang aming Marina. Sa iba, sa negosyo, lahat ay may mahirap na panahon. Ngunit sa aking pagtingin, wala pa ring naunawaan sigang Natividad. Hindi pa rin niya nais aminin na ang kanyang bulag na pagmamahal sa anak ay humantong sa lahat ng ito. Isang araw, umuwi si Paulo mula sa trabaho, pumasok sa kusina at tahimik na sinabi sa akin, tila gustong nanay na gumawang isang bagay na napakahalaga. Nahuhugas ako ng pinggan at narinig ito ay lumingon. Ano? Sandaling nanahimik si Paulo at sumagot. Nais ng nay na ilipat sa pangalan ni Marina ang kanyang bahay. Nalaglag ko ang dishcloth at tumingin sa asawa. Ano ang iyong sinabi? Nagbuntong hininga si Paulo. Sinasabi niya na kung makakaroon ng sariling ari-arian si Marina, magiging mas madali para sa kanya na magsimulang muling negosyo. At ang mga nakpautang, kapag nakita nila na may bahay siya, ay hindi na sila magiging masyadong mapinsala. Narinig ko ito at lumamig ako. Ang bahay na iyon ay huling kanlungan ni Geng, Natividad. Ito ay maliit at hindi maganda, ngunit maari itong protektahan siya mula sa hangin at ulan sa pagtanda. At ngayon, upang iligtas ang anak na matagal ng bulok sa loob, plano niyang ihagis ang kanyang huling salvavidas. Nang gabing iyon din ay pumunta ako sa tahanan ng biyanang babae. Nang pumasok ako, naunawaan ninang Natividad kung bakit ako pumunta. Nakaupo siya sa likod ng lumang kahoy na mesa sa gitna ng silid. Mabigat ang kanyang mukha. Si Marina ay nakaupo sa tabi niya. Ang mga mata ay mapula at namamaga, ngunit ang kanyang hitsura ay nagdulot sa akin ng pagod ng higit kaysa habag. Inilapat ko ang upuan at nang walang anumanang panimula ay sinabi, Ngang, Santos, huwag kayong gumawang kahangalan. Ang bahay na iyan ay ang inyong nag-iisang tirahan. Ilipat ito sa pangalan ni Marina, ngayon ay katulad ng ibigay sa maestranyo. Agad na nakunot ang nige-nige. Natividad nang marinig ang aking emiga salita. Iniaabot mo na naman ang iyong payo sa akin. Nanatili akong mahinahon. Hindi ako nagbibigay ng payo. Sinasabi ko sa inyo ang halata, si Marina ay lubok sa utang. Kung ilipat ninyo sa kanya ang bahay, katulad ito nang ibigay mo mismo ang bahay sa manakpautang. Tumayo si Marina at may sarkasmo ay nagsabi, Madaling para sa iyo, Elena, mayroon kang pera at bahay. Paano mo malalaman kung gaano kahirap ang aming sitwasyon? Tumingin ako sa kanya at sinabi, Dahil alam ko, kaya sinasabi ko sa inyong huminto. 2 beses ka nang natumba at wala ka pa ring naintindihan. Nangitnit ang mangipin niya at lumingon siya habang humampas si Geng. Natividad sa armrest ng upuan at binikas ang isang pangungusap na naalala ko hanggang ngayon. Kung ano ang ibinibigay ko sa aking anak ay gawa ko iyon. Siya ang aking anak. Kung hindi ako mag-aalaga sa kanya, sino? Naunawaan ko na ang karagdagang usapan ay walang kabuluhan. Kapag ang nga tao ay nagpasya na ipagtanggol ang kanilang kamalian hanggang dulo, ang anumang payo ay nagiging tinik sa kanilang nga tainga. Tumayo ako at nakatingin sa kanya ay dahan-dahang sinabi, Gawin ninyo ang gusto ninyo, Ngang, Santos, ngunit ang magakahihinatnan ay darating ng mas mabilis kaysa sa inyong inaakala at huwag kayong magreklamo na walang nagbabala sa inyo. At siyempre, nangyari ang lahat ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Pagkaraan ng ilang araw, sigang, Natividad ay tunay ngang inilipat sa pangalan ni Marina ang bahay. Ipinagmalaki pa niya sa ilang kamag-anak kung gaano katindi ang kanyang pagmamahal sa anak at kung paano niya ito inaalagaan. Hindi tulad ng iba na mayroon sa lahat, ngunit makitid ang kaluluwa. Narinig ko ito at mapait na ngumiti lamang, ngunit ang buhay ay hindi nagpapatawad sa sinuman. Nang makuha ni Marina ang bahay sa kanyang pangalan, hindi siya nag-isip-isip tulad ng pag-asa ng kanyang ina. Sa kabaliktaran, nakpasya siyang mayroon pa siyang lugar na maring urong at hindi pa naubos ang kanyang kapalaran. Sa lalong madaling panahon ay muli siyang nahuling bagong kaibigan at naparoon sa isa pang pandaraya. Ayon sa tsismis, namuhunan siya sa pagbili ng malaking lote ng kontrabandong gamit sa bahay
upang ibenta uli ng may pagtaas ng presyo. Ang resulta ay mahulaan na. Nawala ang nawala rin ang mga tao. At sa pagkakataong ito, ang manakpautang ay hindi na basta-bastang nanggagalit sa bakot nagtutok na sila sa bahay na kamakailan lamang ay inilipat sa kanya. Narinig ang balitang ito, sandali akong natigilan, hindi mula sa gulat, kundi dahil lahat ay nangyari ng eksakto tulad ng aking babala, ngunit noon ay walang gustong makinig sa akin. Mula sa araw na iyon, si Geng Natividad ay nagsimulang tunay na matakot. Hindi na ito ang takot na mahiyang sa harap ng mga kapitbahay. Ito ay tunay na takot ng isang taong malapit ng maging walang tirahan. Lagi siyang tumatawag kay Paolo. Isang gabi habang naghahapunan, tumunog ang teleponong asawa ko at mula sa earpiece ay narinig ang kanyang pag-iyak. Paolo, saan na ako pupunta? Nakaupo ako sa tabi at malinaw ang lahat na narinig ko at ang kinatakutan ko sa wakas ay naging katotohanan. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kami, sa labas ng pintuan ay narinig ang mabilis na hakbang at biglang bumukas ang pintuan. Unang pumasok si Geng Natividad, kasunod ang si Marina. Ang mukhang dalawa ay pagod na pagod, ngunit sa kanilang tingin ay walang kahit anong pahiwating ng pahingi ng tulong. Nang walang pahihintay ng imbitasyon, inilapat ni Geng Natividad ang upuan, umupo, nagbuntong hininga at nagpahayag. Ibinigay ko na ang aking bahay kay Marina. Mula ngayon, maninirahan na ako rito. Ilang segundo akong natigilan, pagkatapos ay malinaw na sinabi. Geng Santos, masikip ang lugar namin at nakatira rito ang aking mga magulang. Inakala ko na ito ay magiging sapat na malambot na pagtanggi at maintindihan niya ito, ngunit agad na nakunot ang noo ni Geng Natividad at malamig tulad ng talim ay bumulalas. Walang lugar, palayasin mo na lang ang mamagulang mo para maluwag. Pagkatapos ng mga salitang ito, isang niyelong katahimikan ang bumaon sa mesa at sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang lahat ng aking pasensyang inimpok sa loob ng maraming taon ay umabot na sa hangganan nito. Pagkatapos ng pangungusap na palayasin mo na lang ang mga magulang mo, isang ganap na katahimikan ang bumaon sa bahay. Ilang segundo akong nakaupo ng walang galaw. Tila ang tunog ng tinidor na tumama sa plato ay lumutang pa rin sa hangin, ngunit agad itong natunaw. Ang aking ina, na nakaupo sa tabi ko, ay tahimik na pinigilan ang nakamay niya sa ilalim ng mesa. Ang ama ko ay nanatiling mahinahon, ngunit nakita ko kung gaano niya pinipigilan ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon ay hindi ako namula sa galit, gayang karaniwan, naging malamig ako. Ang malamig na ginaw na kumakalat mula sa dibdib ay ginawa ring nagulat ang aking boses. Itinaas ko ang gulo at nakatingging ng diretso sa mga mata ni Geng Natividad ay chibukong sinabi, Geng Santos, lalakpas na kayo ng lahat ng hangganan. Ang bahay na ito, hindi pa ako natatapos ng tumayo si Geng Natividad mula sa upuan. Ang kahoy na upuan ay malakas na nakalansing sa pagurong. Itinuro niya akong daliri niya at ang kanyang mata ay nagliliwanag sa galit. Bahay ng iyong asawa ito, yumayabang ka na dahil matagal kang nasa kaginhawaan? Hindi pa ako nakasagot ng tahimik na inilapag ng aking ama ang kanyang tinidor. Hindi niya itinaas ang boses at hindi nagtatangkang makipagtalo. Simpleng sinabi niya sa kanyang karaniwang mababang boses ng isang taong nakakita ng mundo. Hindi tayo nais na makipag-away ng sinuman, ngunit ang aking anak ay may karapatang magdesisyon kung sino ang maninirahan sa kanyang bahay. Ang mga salita nga, ama ay napakamahinahon, ngunit dahil sa katahimikang, iyon ay lalo pang nagalit si Geng Natividad. Mabilis siyang lumingon sa kanya, pinagurong ang mga labi. Tila hindi siya makapaniwala na ang isang matandang tao ay nangahas na magsalitang ganon sa kanya ng direkta. Malakas na tumawa si Marina na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Ang tawang iyon ay nagsakit sa akin ng higit kaysa sa sigaw ng biyenang babae. Inunat niya ang masalita, binibigkas ang bawat pantik. Ang mga magulang ng ate,
tila nakalimutan na ang naktatira sila rito ay dahil sa kagandahang lupngang iba at napakarami nilang pinapayagan sa kanilang sarili. Pagkatapos ngam nga salitang ito ay mabilis akong lumingon sa kanya. Ang aking boses ay naging niyelo. Dahil sa kagandahang lupngang iba, ang bahay na ito ay binili ko gamit ang aking pera. Hindi sumuko si Marina. Inayos niya ang malabi at nakbantang balikat. Binili mo man o hindi, kasal na kayo ngayon. Ang sa iyo ay sa kay Paolo na rin at ang kay Paolo ay sa amin na rin. Matagal akong tumingin sa kanya. Ilang taon ang nakaraan, marahil ay naktiis ako. Para sa kapayapaan ng pamilya, pumili na sana ako ng mas malambot na daan, ngunit hindi ng gabing iyon. Pagkatapos ng lahat ng kanyang nagawa, pagkatapos ng lahat ng sandaling iyon ng tratuhin ng pamilya ng aking asawa ang akin tulad ng isang lumalakad na pitaka, hindi na ako nag-atubiling magtiis. Dahan-dahan at malinaw na sinabi ko, pakinggan ng mabuti, ang bahay na ito ay binayaran ko, ako ang pumirmang kontrata, ako ang nagdala ang lahat ng gastusin. Walang karapatang pumunta rito at humihingi na palayasin ko ang aking mga magulang. Ang hangin sa maliit na sala ay natensyon tulad ng isang lubid. Ang aking asawang si Paolo ay nakaupo pa rin sa kaharap ko. Nakita ko kung paano pumuti ang kanyang mukha. Ang kanyang makamay ay mabibilis na nagkakamao at nagbubukas. Siya ay tulad ng isang taong hinihila sa makabilang panik. Sa isang panik ang kanyang ina at kapatid, sa kabilang panik ang asawa at ang mamagulang nito na nakaupo sa bahay na kanya. Sumigaw si Geng, Natividad sa anak. Bakit ka nakatayo riyan? Ang bahay na ito ay pag-aari ninyong dalawa. Nanggalitain si Paolo at lumingon sa ina. Nakita ko na siya ay nalilito. Kailanman ay hindi siya bihasa sa pagsalungat, lalo na sa kanyang ina, sa mga nakaraang pagkakataon kapag nagalit si Geng. Natividad, tahimik lamang siya o ibinabago ang paksa. Ngunit sa pagkakataong ito ay naiba, matagal siyang nag-alinlangan at sa wakas ay pinilit palabasin ang salita. Ang kanyang boses ay kapansine-pansing mas mahina. Pero si Elena ang nagbayad para sa bahay. Ang isang pangungusap na iyon ay nagdagda ng gasolina sa apoy. Tinitigan ni Geng, Natividad ang anak. Sa kanyang mukha ay hindi lang galit, kundi kabiguan dahil hindi niya ito tinutulong sa kanyang panik. Dahil doon ay dapat ako ay makatira rito, ina niya ako. Narinig ito ay hindi ko nagagalak na pait na ngumiti lamang ako sa taong makakakita ng masyadong malinaw sa ugat ng problema. Sa kanyang pananaw, walang mahalaga kung sino ang tama, sino ang mali, sino ang nagbayad, at kung sino ang may karapatang magsalita. Dahil lang siya ay biyenang babae, naniniwala siyang may karapatang siyang pumasok, kumuhang lugar, at pamahalaan ang buhay ngang iba ayon sa kanyang kagustuhan. Tumingin ako sa kanya ng diretso at sumagot. Kayo ay ina ni Paolo, hindi ko iyon kailanman tinanggihan, ngunit hindi iyon nagbibigay sa inyo ngang karapatang pumunta rito kahit kailan at palayasin ang kahit sino. Ngumisi si NG Natividad. Aba, paano mo nagsalita? Nagkaroon ng sariling bahay, ngayon ay itinaas na rin ang boses sa biyenang babae. Hindi ko inalis ang tingin. Kung naniniwala kayo na ang pagtatanggol ng katotohanan ay pagtaas ng boses, ngayon ay magiging ganyang manugang babae ako, hindi ako makakatayo at mapapanood na nang aabuso ang aking mga magulang sa aking bahay. Ang aking ina, na nasa tabi ko, narinig ito at tahimik na lumayo. Alam ko na sinisikap niyang itago ang luha. Ang ama ko ay nakaupo pa rin ng tuwid, nakatingin sa mesa, ngunit sa kanyang kamay na nakalapak sa tabing ng plato na magaang nga ugat. Nakialam si Marina. Nakita na ang ina niya ay walang masalita. Ate, nagsasalita ka na parabang ang bahay na ito ay dahil sa iyo lang. Namuhunan din ang kuya sa kasangkapan. Maikling sumagot siya. Oo, ang kapatid mo ay namuhunan sa kasangkapan at iyan ay usapin naming dalawa, ngunit huwag mong isipin na nagbibigay iyon sa iyong karapatang pumunta rito at humihingi ng lugar para sa iyong sarili. Nais niyang tumutol, ngunit hindi ko siya pinayagan. Tumayo ako at sunod-sunod na tiningnan ang bawat isa.
ang aking tingin ay mas matagal na natigil sa kay Paulo. Hinihintay ko na gumagawa siyang pagpipilian na kahit sa gabing ito ay malinaw niyang sasabihin kung sino ang kanyang kinakampihan. Ngunit nanahimik si Paulo at ang katahimikang iyon ay nakpaunawa sa akin ng isang bagay. Ang salungatan ngayon ay simula pa lamang at mula sa sandaling pumasok si Natividad sa aming bahay, umupo sa mesa at binikas ang palayasin mo na lang ang mga magulang mo lahat ng dating hangganan sa pagitan ko at ng pamilya ng aking asawa ay opisyal ng nabura. Inakala ko na pagkatapos ng pagtatalo sa hapunan, signang Natividad ay kahit konti ay mag-iisip, ngunit nakamali ako. Kinabukasan, habang naghahanda nga almusal, sa bakod ay narinig ang ingay ng isang dumadating na truck. Pagkatapos ay malakas na mga boses at ingay ng mga bagay na inililipat, naramdaman ko na may mali. Nagbubuhos ako ng tubig para sa ama ko at natigilan. Sumilip ang ina ko sa labas ng bakuran at nagbago ang kanyang mukha. Nena, tila dumating na naman ang iyong biyenang babay. Nagmadali akong pumunta sa pintuan. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang eksena na nagpagpalakad ng lamig sa aking likod. Sa tabing daan ay nakatayo ang isang malaking sasakyan, puno sa mga supot ng damit, mga kaldero, mga pinggan, kumot, matandang fan, ilang plastik na kahon, isang gaspang na lamesa, at dalawang matandang plastik na upuan. Sigang, Natividad ay nakatayo sa gitnang bakod. Nakatukod ang makamay sa balakang na may hitsura na parabang siya ay ganap na tama. Sa tabi niya nakatayo si Marina, mapula at namamaga ang nga mata, hawak ang kanyang bag, na parang siya ay tunay na pinalabas sa bahay at hindi basta nakatayo si Marina. Sinasakop na sigaw ng biyenang babay upang lahat ng kapitbahay ay lumabas. Mataw, tingnan ninyo, ganyan ang manugang ko. Ang biyenang babay ay hindi pinapapasok sa pintuan. Sa sandaling iyon ay naunawaan ko, hindi siya pumunta para manirahan. Pumunta siya para gumanap ng palabas, isang palabas para sa mga kapitbahay, upang ikulong ako sa sulok, upang ang mga tao na hindi nakakaalam ng buong sitwasyon ay ituring akong walang pusong manugang na nakpalabas ng biyenang babae. Si Marina rin ay hindi nanahimik. Nagpuna siyang mamata at sa pinilit na boses ay nagdagdag. Ang nanay namin ay mahirap ang kalagayan. Pinaalis kami, pumunta kami rito, ngunit hindi na kami pinapapasok ni ate. Pagkatapos ng salitang ito, nagbulong-bulungan ang mga kapitbahay. Sino ang nakatayo sa kantong ng kalye at tumingin sa aming direksyon? Sino ang nagwawalis ng bakuran, ngunit pahiwatig sa aming bahay? Walang nagsalita ng malakas, ngunit sa kanilang tingin ay naunawaan ko ang gusto ni Natividad. Malalim akong huminga at lumabas ng bakod. Hindi ako sumigaw at hindi nagdulot ng iskandalo. Simpleng nakatayo ako ng tuwid at nakatingin sa mukha ng biyenang babae ay malinaw na sinabi, hindi ito hotel. Hindi kayo basta-bastang makakahatid ng inyong mga gamit at makakapaninirahan. Sa narinigin ni Geniha. Natividad na ito, lumaki ang kaniyang gimagamata. Pinapalayas mo ang biyenang babae. Hindi ako umiwas at direktang sumagot. Hindi ko kayo pinapalabas, ngunit hindi kayo maaring pumasok rito ayon sa inyong kagustuhan. Agad na lumingonsing na Natividad sa mga kapitbahay at may trahedyang hitsura na parang siya ang pinakahambing na babae sa mundo ay naginagpis. Mga tao, pakinggan ninyo, isang anak lang ang mayroon ako, sa pagtanda ko, sa kahangalan ko ay ibinigay ko ang aking maliit na bahay sa anak ko. Pumunta sa anak ko para manirahan ng ilang araw, ngayon ito ang sinasabi ng manugang. Narinig ito, halos napatawa na ako, lagi siyang mahusay sa pag-aayos ng mga katotohanan, tinatahimik ang pinakamahalagang bagay at inilalabas ang sarili sa kanais-nais na liwanag. Wala siyang binanggit na nung gabi ay hiniling niya sa akin na palayasin ang aking mga magulang. Wala rin siyang sinabi na siya mismo ang naglipat ng bahay sa kay Marina at pinayagan itong muling lumubog sa utang. Sa kanyang bersyon,
Lahat ay naging isang simpleng kwento isang mayamang manugang na hindi gustong tumanggap ang kanyang mahirap at matandang biyenang babae. Ang mataong nabubuhay para sa panlabas na karangalan ay laging dalubhasa sa pagbabago ng katotohanan. Hindi pa ako nakasagot ng si Marina ay takpan ang mukha ng kamay at umiyak. Hindi ka man maawa sa akin, ate. Ang nanay ay matanda na paano mo natiis maging ganyang walang puso. Tumingin ako sa kanya at malamig na sinabi, huwag kang magkunwari sa harap ko. Kahapon sa aming bahay ay tinawanan mo ang aking mamagulang na sinasabi na nakatira sila rito sa kagandahang loob ng iba. Anong dahilan ngayon ay nagpapakuha kang kawawa? Ilang segundo siyang natigilan, ngunit agad na muling hinawakan ang kamaying ina, sinisikap na magpakitang mas malaking kaawa-awang hitsura. Sa sandaling ito ay lumabas si Paulo. Nang makita ang truck, ang magagamit na nakalat sa labas ng bakod, ang kanyang ina at kapatid ay kapansin-pansing namutla siya. Naunawaan ko na hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Gang Natividad. Nang makita ngang biyenang babae ang anak, agad siyang lumapit, hinawakan ang kamay at sa pinigil na boses ay sinabi, Paulo, sabihin mo sa kanya, ang nanay mo ay walang bubong na lulukuban, papayagan mong nakatayo siya ng ganoon sa kalye. Tumingin si Paulo sa ina, pagkatapos sa akin. Binuka niya ang bibig upang magsalita, ngunit sa katapusan ay simpleng ibinaba ang ulo at nanahimik. Ang ibinabang tingin na iyon ang nagpaunawa sa akin ng isang bagay. Si Paulo ay wala na sa paning ng katotohanan. Kahit sa sandaling iyon, nang makita niya ang kanyang matandang ina na may mga supot sa labas ng bakod, ay natitinag siya. Alam niya kung sino ang tama at sino ang mali. Ngunit wala siyang tapang na magsabing kahit isang matibay na salita. Natakot siyang saktan ang ina, natakot sa tsismis ng mga kapitbahay, natakot sa iskandalo, at tulad ng palagi, pumili siyang pinakamadaling daan para sa ganitong mga lalaki katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon mismo ang pinakagrabe ang nainip sa akin, nang makitanig na. Natividad na hindi sumasalungat ang anak, lalo pang nangahas siya. Tumayo siya sa gitnang bakod. Itinaas ang ulo at sumigaw sa buong kalye, kung hindi mo ako papayagan, sasabihin ko sa lahat kung anong klaseng taong hindi nagpapasalamat ka. Narinig ito, tumingin ako sa kanya ng hindi nakukundat. Naunawaan ko na mula sa sandaling ito ay hindi na isang salungatan sa pamilya. Signang, Natividad ay opisyal na humingi ng tulong sa panlabas na opinyon, mukha at sismis ng tao upang pilitin akong sumuko. Ngunit nakamali siya sa isang bagay. Maari akong tawaging masama, maaring magwika ang lahat tungkol sa akin, ngunit hindi ko kailanman, dahil sa takot sa opinyon ng tao, bubuksan ang pintuan ng aking bahay para sa mga nagtatangkang mapahiya ang aking mamagulang. Atalang ko na kaich pagkatapos iniga, palabas na ito sa labas iniga, bakod, sigi iniga. Natividad ay injititijiw. Natupat ang aking inasahan. Pagkatapos na bigong pagtatangka na pilitin akong sumuko sa pamamagitan ng luha, reklamo at mga kapitbahay signa, Natividad ay nakpasya na kumilos ng ganap na naiba. Hindi na siya nagsalita tungkol sa damdamin sa pagitan ng biyenang babae at manugang. Kumapit siya sa nag-iisang trump card na sa kanyang palagay ay naiwan pa sa kanya ang kasangkapan sa bahay. Nakatayo pa rin ako sa labas ng bakod, hindi pa nagwawatak ang mga kapitbahay. Ang truk na may magagamit ng biyenang babae at ni Marina ay nakalutas pa sa tabing daan tulad ng tinik sa reputasyon ng aming pamilya. Biglang mabilis na itinaas ni Gang Natividad ang ulo at malakas na sumiga. Oh, ang bahay na ito ay iyong binili. Ngunit ang lahat ng kasangkapan rito ay binili sa pera ng aking anak. Tumingin ako sa kanya at nanahimik. Nang makita niya ang aking katahimikan, lalo siyang nangahas at nakatingin sa akin ay nakbantang bumubulong. Kung hindi ako makatira rito, ibabalik ninyo ang lahat ng kasangkapang iyon ngayon din. Pagkatapos ng mga salitang ito, sandali ay nanahimik sa labas ng bakod. Inaasahan ko na hihilingin niya ito, kaya hindi ako nagulat, ngunit nang marinig ko, ay natigilan pa rin ako. O katotohanan iyon,
Pagkatapos ng pagbili ng bahay, binayaran ko ang halaga nito at si Paulo ay kinuha ang responsibilidad sa lahat ng dekorasyon, ang sofa sa sala, ang mesang kahoy, ang ref, washing machine, nga kama at aparador sa bawat silid, lahat ng ito ay binili gamit ang kanyang pera. Ito ang aming kasunduan mula pa sa simula. Malinaw, maliwanag, nang walang pamimilit. Ngunit mapait para sa akin na ang mga bagay na minsan ay sumisimbolo ang pagbuo ang aming pugat ang pamilya, ngayon ay naging armas ng biyenang babae laban sa akin. Agad na namagitan si Marina na nakatayo sa tabing ang ina. Sa kanyang boses ay may tagumpay. Kung wala ang kasangkapan, ang bahay na ito ay isang walang laman na kahon. Ano ang gagawin mo, Elena? Kapag wala nang natira sa bahay, ngumiti siyang ngitingang isang taong nag-aakala na hawak sa kamay ang lahat ng trump card. Tumingin ako sa kanya at naramdaman ang lahat ng tumitibay sa loob ko. Tunay, ang mahangal na tao ay lagi ang nag-aakala na sila ang pinakamatalino. Sigang, Natividad ay halos nag-utos sa anak. Paulo, ipunin ang iyong mga gamit. Binili mo ang mga iyon, ikaw ay may karapatang kumuha ng mga iyon. Nakatayo si Paulo sa gitnang bakuran, puti ang kanyang mukha. Mula sa umaga ko siyang inobserbahan habang patatakuhin siyang daloing buhay mula sa isang panik papunta sa isa pa. Sa isang panik, ang umiiyak na ina sa labas ng bakod, sa kabilang panik, ang mahinahong asawa at ang mga magulang nito sa loob ng bahay. At siya tulad ng palagi ay mukhang nalilito, mahina, sa puntong nakakainis. Tumingin siya sa ina, pagkatapos sa akin, at sa pinilit na boses ay nagsabi, kung kailangan ng nanay, maaari kong kumuha ng ilan. Pagkatapos ng mga salitang ito, tahimik na nagbuntong hininga ang aking ina na nakatayo sa likod. Ang ama ko ay nanahimik pa rin, ngunit alam ko na nakikita niya ang lahat. Simpleng tumingin ako kay Paulo. Matagal akong tumingin na hindi siya nakaagapay at lumayo ang tingin. Sa sandaling iyon, malinaw ko na nakita kung sino ang kinakampihan ng lalaking minsan ko ay pinagtitiwalaang asawa. Marahil ay hindi niya ninanais na saktan ako, ngunit wala siyang tapang na ipagtanggol ang katotohanan. Sa sandaling pinagpilitan ng ina, agad na umatras siya. Ang ganitong malalaki sa panahon ng kapayapaan ay mukhang mabuti, ngunit sa oras ng kagipitan lang maunawaan mo na ang kanilang kabutihan ay katamaran sa katotohanan. Pahiwatig akong ngumiti, hindi malakas, hindi masama, ngunit ganun na umtigil silang dalawa, at sinabi ko, husto ninyong kunin ninyo. Mabilis na itinaas ni Paulo ang ulo at tumingin sa akin, natigilan si Gang, Natividad. Nakunot ang noo ni Marina na parang hindi nakapaniwala sa kanyang narinig. Marahil ay inaasahan nila na ako ay magsisigaw, mananatili sa bawat bagay, makikipagtalo at makakaaway sa harap ng makapitbahay. Ngunit hindi nakatayo ako ng napakamahinahon, na parabang ako mismo ay malamig. Unang nanaling signa. Natividad. Naginala, siyang tumingin sa akin at nagtanong, seryoso ka ba iyan? Tumango ako at mahinahon na sumagot, kunin ninyo ang lahat ng gusto ninyo, sofa, mesa, mga kama, aparador, washing machine, ref. Kung binili ni Paulo ang mga iyon, maaari niya itong kunin kahit kailan. Agad na namagitan si Marina. Sa kanyang malabi ay may masayang ngiti. Tingnan mo, nanay, sinabi ko naman sa simula pa, kung wala ang kasangkapan, ang bahay na ito ay walang halaga. Tumingin ako sa kanya at tahimik na sinabi, makikita natin. Isang salita lamang, ngunit bahagya na natensyon ang kanyang mukha, marahil dahil ang aking boses ay masyadong mahinahon para sa isang taong halos kunkuhanin ang lahat sa bahay. Itinataas ng boses ni Gnang, Natividad, nakpasyang lumaban siya, mabuti, kung ikaw na mismo ang nagsabi, makikita natin kung gaano kapakarogante kapag lumuwag na ang bahay. Hindi ako sumagot. Simpleng umurong ng isang hakbang sa bakuran, mas binuksan ang bakod at malinaw na sinabi, kung nais ninyong kunin, gawin na ninyo ng mabilis at huwag na kayong sumigaw rito.
Huwag ninyong gambalain ang mga kapitbahay. Ang tatlo sa kanila ay tumingin sa akin tulad ng sa isang estranyo dahil ganon mahinahon ang kilos ng tao ng alinman ay nakpanggap na tumatanggap ng pagkatalo o alam ang isang bagay na hindi alam ng iba. Nakatayo ako sa gitna ng aking bakuran, nakatingin sa sofa, mesa at buhayan sa sala na nakikita sa binuksan na pintuan. Sa aking puso ay walang kaguluhan, gayang kanilang inaakala. Malinaw ko ang aking ginagawa at alam ko na mayroon isang bagay na hanggang sa panahong iyon ay hindi panamamalayan ni Gang, Natividad, ni Marina, ni kahit ang aking asawa. Nang araw na iyon, gaya ngang ipinangako ni Gang, Natividad ay tinawagan niya ang dalawang taga-angat ng kasangkapan upang ilabas ang kasangkapan mula sa bahay. Dumating sila sa isang maliit na truck na may set ng mga kagamitan screwdriver, key, lubid. Nang pumasok sa bakuran, agad na naktanong ang isa sa kanila, lahat ay ilalabas o may partikular. Si Gang Natividad ay nakatayo sa gitnang bakuran, nakatukot ang makamay sa balakang at malakas, na parang natatakot na hindi siya marinig ng buong mundo, ay sinabi, "Lahat ng binili ng aking anak na si Paolo, dalhin ninyo, sofa, mesa, mga kama, aparador, washing machine, ref, huwag ninyong iwanan kahit isa." Nakatayo ako sa pintuan ng sala at tahimik na nanonood. Ang aking ina ay tahimik na inilapat ang upuan sa dingding at umupo, sa kanyang mata ay may kalungkutan. Ang ama ko ay nanahimik pa rin. Ngunit alam ko kung gaano niya iniingatan ang kanyang sarili. Ang aking asawang si Paolo, mula nang dumating ang mataga-angat, ay namutla at nakatayo sa pagtataka ng mga paa, tulad ng isang taong alam na gagawa ng isang masamang bagay ngunit walang tapang na pigilin ito. Si Marina lamang ang naiba, nakatayo siya sa gitnang sala, nakatiklop ang bisik sa dibdib at may ngiti ay nanonood habang inilalabas ang sofa. Ang kanyang matagumpay na hitsura ay nagsakit sa akin ng higit kaysa sa lahat ng nakaraang malulupit na salita niya. Niligan niya ang silid at ngumisi. Makikita natin kung ano ang matitira sa bahay na ito. Tumingin ako sa kanya, ngunit nanahimik pa rin. Sinimulan ng mga taga-angat sa sofa, pagkatapos ay nagsimulang buwagin ang mesa ng kahoy, kalansing ng screwdriver, gasgas ng kahoy sa sahig, mahakbang ng tao. Ang tahimik na bahay ay agad na punong kaguluhan. Kumot, unan, kahon, upuan lahat ay inilalabas at ang aming maaliwalas na espasyo ay naging guho sa loob ng wala pang isang oras. Tumingin si Gnong Natividad sa lahat ng ito nang may kasiyahan at kahit naksabi sa direksyon ng kusina na parang kausap niya ako. Ang iba ay nag-iisip na kung malaki ang bahay ay maganda, ngunit kung wala ang kasangkapan ay apat na dingding lang iyon. Narinig ito at ngumiti lamang ako. Ang mataong buong buhay ay humusga sa panlabas ay nakakala na kung may kuha nila ang ilang kasangkapan, sila ay nanalo. Pumasok ang mga taga-angat sa kwarto at nagsimulang buwagin ang malaking aparador na ipinagmamalaki ni Paolo noon dahil pinili niya ang pinakamahusay na kahoy at ginawa sa order. Ang isa sa kanila, tumayo sa upuan, nagsimulang alisin ang mga bisagra at sinabi sa kabilang, "Malaki nito, kailangan muna alisin ang mga pintuan." Sa sandaling ito sa labas ng bakod ay narinig ang matitibay na hakbang, hindi mga hakbang ng mapagusisang kapitbahay. Ito ay sapat at malinaw na pagkalansing ng mga leather shoes sa tile. Lumingon ako. Pumasok sa bakod ang isang lalaki sa madilim na suit, kasunod niya ang dalawa pa. Ang tatlo ay hindi mukhang mamamasyal ni bisita. Ang lalaki ay tila may edad na 40 taon. Mayos na nakasuklay ang buhok, sa kamay ay itim na atashekaz. Nang pumasok sa bakuran, niligan ang bahay at malakas na nagtanong. Ang kanyang boses ay malinaw, "Senorito, si Santos Paolo." Sandaling natigilan ang buong bakuran. Si Paolo, na nakatayo sa hagdan, ay nanggulat. Nakita ko kung paano kumibo ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ngilang segundo, nag-uutal-utal ay sumagot siya. Ako si Paolo. Ano-ano ang nangyayari?" Lumabas ng ilang hakbang ang lalaki sa suite
at binuksan ang attache case. Ang dalawa pang kasama ay tumayo sa magkabilang panig. Ang kanilang mga mukha ay napakalamig at nakatayo sa negosyo na kahit signa. Natividad ay natihilan sa pagmasid sa kanila. Hindi agad sumagot, ngunit tinahak ang ilang pahina at nagsalita sa pantay. Hindi mataas, hindi mababa ang boses. Narito kami upang kumpiskahin ang in-pledge na ari-arian. Pagkatapos ng mga salitang ito, parang naging makapal ang hangin sa bakuran. Unang reaksyon ni Gnang, Natividad. Nakunot siya, humakbang pasulong, at nang hindi pa naiintindihan ang sitwasyon, ay bastos na nagtanong, anong kumpiskasyon? May maling address kayo. Ang lalaki sa suite ay tuloy-tuloy na nakatingin ng diretso kay Paolo, kahit hindi lumingon sa direksyon ni GNG Natividad. Inilabas niya mula sa folder ang isang pahina, binuksan sa may marka, at sinabi, hindi kami nakakamaling address, kontrata Elga, 18, natapos 6 na buwan na ang nakaraan, ang nakpautang Santos Paulo, paksang pledge lahat ng kasangkapan sa bahay na ito. Narinig ito, kahit ang tagaangat na nagbubuwagin ng aparador sa kwarto ay huminto at sumilip sa labas, nakurap-kurap signang. Natividad, parang hindi nakapaniwala sa kanyang narinig. Anong pledge pa ayon? Ang lalaki sa suite ay bahagyang isinara ang folder at napakamalinaw, binibigyan ng diin ang bawat salita, ay nagsalita. Lahat ng kasangkapan sa bahay na ito ay ini-pledge ni Paulo Santos 6 na buwan na ang nakaraan. Sa bakuran ay isang ganap na katahimikan ang bumaon. Sa unang ilang segundo, walang makasalita. Si Marina, na nakatayo, nakatiklop ang mga bisik sa dibdib, ay ibinaba ang mga ito. Namutla ang kanyang mukha. Nagtagis ang mga taga-angat at bumubulong ang isa sa kanila. Ito paano ito nangyari? Ang aking ina na nakaupo sa sulok ng sala ay natigilan. Ang kanyang makamay sa tuhod ay dahan-dahang nanginig. Ang ama ko ay nanatiling walang galaw, ngunit ang kanyang tingin ay nakatutok kay Paulo. Isang tingin na pinaksama ang kabiguan at kabigatan. Simpleng tumingin ako sa asawa ko. Sa sandaling iyon sa mukha ni Paulo ay wala ni isang pata ng dugo. Nanginig ang mga labi, ang mga kamay ay walang lakas na nakabitin sa makabilang panig. Hindi siya mukhang nalungkot o nagulat. Siya ay mukhang isang tao na ang pinakamasamang sikreto na matagal niyang itinago sa kailaliman ng dagat ay katakataka ay natakpuan. Lumingon si Gnang, Natividad sa anak. Ang kanyang boses ay ganap na nagbago. Paulo, ano ang sinasabi ng taong ito? Ngunit hindi sumagot si Paulo. Nakatayo lamang siya, nakatingin sa sahig. Na parang kung patuloy siya na tumingin pababa, lahat ay mawawala rin. Ang lalaki sa suet, nakita na walang nagsasalita, muli ay binuksan ang folder at pantay, ngunit malamig na boses ay nagsalita, mayroon kaming kontrata, pirma, listahan ng ari-arian, at nag-expire na deadline. Narito kami ngayon para sa opisyal na pamamaraan. Nanahimik pa rin ako, ngunit sa puso ko ay malinaw na naunawaan ko sa sandaling ito, lahat ay nagsimulang magbago. Ang sikreto na itinago ni Paulo sa loob nga 6 na buwan ay sa wakas ay nalantad na sa harap ng kanyang ina, kapatid na aking mamagulang, at nga naniniwala pa lamang ilang minuto ang nakaraan na nanalo sila ng walang kondisyon. Dito mismo, sa gitna ng aming bakuran, nakatayo si Gnang, Natividad tulad ng isang nakabaong tao. Malawak ang kanyang mata na parang hindi niya makapaniwala sa kanyang narinig. Kailanman ay hindi ko nakita siyang ganoon ang kalagayin. Ang babae, sanay na magtaas ng boses at pindutin ang iba sa pamamagitan ng autoridad ng isang biyenang babae, ngayon ay mukhang nanggalingang ang lahat ng hangin sa kanya. Lumingon siya kay Paulo at sa nanginginig ng mga labi ay nagtanong, kailan mo nagawa ang pag-pledge ng magamit? Ang kanyang boses ay ganap na nagbago. Wala na ang dating katarisan, wala na ang sarkasmo, terror lamang ng isang taong ngayon ay napagtanto na ang lupa sa ilalim niya ay butas. Tulad ng bato nakatayo si Paulo. Puti ang kanyang mukha, ang tingin ay nakadikit sa sahig, mukhang wala siyang laban. Sa araw na iyon,
nang ang manakpautang ay naktapon ng dokumento sa mesa ng aming bakuran kasama ang pirma ni Paolo, ang hukay na nahukay ni Gang. Natividad, ang kanyang nga anak at ang aking asawa ay naging napakalalim na walang sinuman ang makakapanggap pa na hindi ito nakikita. Ang dokumento kasama ang pirma ni Paolo ay nakalapag sa mesang bato sa bakuran tulad ng tampok sa lahat namin. Pagkatapos ang aking masalita, biglang itinaas ni Paulo ang ulo. Ang kanyang mukha ay wala na ang nakahimatong maskara ang isang taong nalantad ang sikreto. Ito ay naging mukha ng isang desperadong tao na nakulong sa sulok. Tumingin siya sa akin at ilang beses na inilipat ang mga labi ay sa wakas ay binikas. Elena, mali ako, ngunit ngayon ay dapat mo akong tulungan na tigilan ang buong bakuran. Tumingin ako sa kanya at nanahimik. Nag-ululam si Paulo at lalo pang matatag na nagsalita. Kailangan mo lang kumuhang maliit na loan sa bangko na may collateral nitong bahay. Kapag nakabayad na ako sa mga utang, maulit ang lakas ko. Ipinangako ko, lahat ay aking aakuin at hindi ka maapektuhan nito. Narinig ito, halos napatawa na ako. Paano niya masasabi iyon kahit sa ganitong sitwasyon? Na parang ang bahay ay isang bagay na maari niyang ipantaya ayon sa kanyang kagustuhan, na parang ang lahat ng kanyang ginawa ay isang maliit na aksidente na maaring tahiin gamit ang ilang pangako. Tumingin ako sa kanya ng diretso, pahiwatig na ngumiti, at nagtanong ng isang tanong lamang, sa anong kadahilanan ay naniniwala kang may karapatan kang bayaran ang mautang ng inyong tatlo gamit ang aking bahay? Sa tanong na iyon ay natigilan si Paulo, ngunit unang sumabok hindi siya, kundi si Gang, Natividad, na parang sinunok siya, tumakbo siya sa akin at sumiga. Anong ibig mong sabihin na ang iyong bahay, nagpakasal ka na, lahat ay pag-ari ng asawa? Mabilis kong tiningnan ang aking mga magulang. Ang ina ko ay namutla sa upuan. Ang ama ko ay nakatingin ng diretso sa akin. Nanahimik siya, ngunit ang kanyang tingin ay nagsasabi sa akin ng isang bagay, kung aatras ka ngayon, hindi lamang ikaw, kundi silang dalawa ay ganap na matatapakan. Muli akong lumingon kay Gna, Natividad at malinaw, napakatibo, na hanggang kahit siya ay natigilan, ay sinabi, hayaan ninyong linawin natin ito ngayon, isang beses at para sa lahat. Ang bahay na ito ay nakarehistro sa pangalan ko lamang at mula nang mabili ay personal na pag-ari ko. Pagkatapos ng salitang ito, huminga ng malalim si Paulo habang halos sumigaw si Marina. Hindi maaari. Sinabi ni Paulo na ang bahay na ito ay bahagi-bahagi rin sa kalaunan. Lumingon ako sa kanya. Ang aking tingin ay naging yelo. Ang sinabi sa iyong kapatid mo ay usapin niya. At kung paano ang mga dokumento ngayon, makikita mo mismo sa iyong nga mata. Sinabi ito, pumasok ako sa sala. Sa dingding ay nakatayo ang isang maliit na kabinet kung saan ay isang hindi mapansin na kahon. Yumuko ako at kinuha doon ang isang manipis na kayumanggi na folder na inihanda ko ng matagal na ang nakaraang. Mula sa araw na naunawaan ko na hindi na tapat sa akin si Paulo, nagsimula na akong mangolektang lahat ng kailangan para sa proteksyon. Umaasa ako na kailanman ay hindi ko na kailangang ilabas ang nga dokumentong ito nang ganoon sa gitna ng bakuran. Ngunit nang dumating ang oras, wala na akong dahilan upang maawa sa mga naktatangkang ikumalkal ako sa sulok. Muli akong lumabas sa bakuran, kinuha mula sa folder ang isang pakete nga na mga papel at itinaas ito upang makitang lahat. Ito ay isang notaryadong kasunduan sa pagpahahati nga ari-arian na ginawa sa oras ng pagbiling ang bahay. Ang lalaki sa suwet na nakatayo sa mesa ay nakbaling tingin at natigilan. Ang aking ama ay bahagyang itinaas ang ulo habang sigang. Natividad ay tuminjin sa mga papel na ito tulad NG sa isang bagay na ganap na hindi kilala. Binuksan ko ang pahina na may pirma ni Paolo at dinala ito ng diretso sa harap ng kanyang mata, tibo na sinabi, "Noon ay wala kang kakayahang makalahok sa pagbili ng pantay-pantay, kaya ikaw mismo ang pumirma ng papel na nagpapatunay na ito ay personal kong pag-aari. Nakalimutan mo?" Naging puti ang mukha ni Paolo. Nangini ang kanyang malabi ngunit walang may bikas. Alam ko na naalala niya.
malinaw niyang naalala. Siya mismo nun ang nakaupo sa tabi ko sa opisina, notaryo at maalap na nagsalita. Dahil ikaw ang nagbabayad ng pera, ikaw ang magrehistro, ganun ay mas magiging mapayapa ka. Noon ay naisip ko na ito ay bihirang pagpapakita ang kanyang katapatan. Ngunit sa katotohanan ay hindi pa nun dumating ang panahon upang ipakita ang kanyang tunay na mukha. Kinuha ni Heng Natividad ang makadokumento. Ang kanyang makakamay ay nanginginig na kalansing ang papel. Yumuko siya at nagsimulang magbasa. Pagkatapos ang ilang linya, hindi pa niya natapos ang pagbabasa, namutla siya. Ang dating tiwala niya ay nagsimulang sumingaw. Itinaas niya ang ulo kay Paulo at halos pinihil na boses ay nagtanong, "Tunay na ito, tunay kang pumirma nito?" Nanahimik pa rin si Paulo, nakatayo nang nakababa ang ulo. Ang kanyang katahimikan ay mas malinaw kaysa sa kahit anong pag-amin. Ngunit hindi ako tumitigil doon. Inilapak ko ang notaryadong kasunduan sa mesa at inilabas mula sa folder ang isa pang stacking ng mapapel. Sa pagkakataong ito, hindi mga legal na dokumento, mga print ng mga screenshot ng mensahe. Malakas ko itong itinatapon sa mesa. Sa puting papel, ang maitim na titik ay malinaw na nakikita sa mahinang araw na liwanag. Dahil nagbubukas na tayo na lahat ngayon, gawin na natin ito ng bubuo. Sigang Natividad, si Marina at si Paulo lahat ay ibinaba ang mga mata. Sa unang pahina mismo ay isang dialogo sa pagitan ni Paulo at ni Marina. Hindi kailangan nang basahin ang lahat upang maunawaan ang diwa. Isinulat ni Paulo, "Susubukan ko munang mahinahon na kausapin si Elena." Sumagot si Marina, "Kung mahal niya ikaw, ibebenta niya ang bahay at ililigtas tayo." At sa ibaba ay isang pangungusap na hanggang ngayon ay nagpapagaling ng balahibo ko sa balat. Sasabihin nating ibinebenta ito upang mabayaran ang utang at anumang matira ay hahatiin natin. Walang nagsalita. Ang katahimikang nakabitin sa sandaling iyon ay mas mabigat kaysa nang pumasok ang nakpautang sa bakot. Malawak na binuksan ni Marina ang mga mata at agad na tumingin kay Paulo, naghahanap ng suporta, ngunit naiintindihan na ang imposibilidad ng pagtanggi sa nakasulat. Umurong ng isang hakbang signong, Natividad, kumapit sa mesa. Sa kanyang mukha ay wala ni isang pata ng dugo. Tumingin ako ng diretso kay Paulo. Matuyo ang aking lalamunan. Ang boses ay naging malupit, ngunit ang bawat salita ay matalim tulad ng talim. Hindi ka lang mahina. Kasama ang iyong ina at kapatid, pinlano mong lunukin ang bahay na ito ng buo. Pagkatapos ng mga salitang ito, natigilan ang buong bakuran. Sa pagkakataong ito, kahit signang Natividad ay walang lakas na abusuhon ako. At si Paulo, ang lalaki na kakatapos lang magpanggap na biktimang sitwasyon, ay sa wakas ay nagpakitang ang kanyang tunay na mukha, hindi ang isang mahina, kundi ang isang mapanlilong tao. Mula sa sandaling ang maamensahe ay inilapak sa mesa, malinaw ko na napagtanto, ang kasal na ito ay hindi na maaring iligtas at ang maataong nakatayo sa harap ko ay hindi na makapagpapanggap na inosente. Ang mga screenshot, mensahe ay nakalapag sa mesa gabato sa bakuran, tulad magamagapako na itinatapon sa mga mata nakakakita. Sa unang ilang segundo, walang nagsalita, natihilan si Hnangga. Natividad, nang hinginig ang kanyang mga kamay. Ilipat-lipat niya ang tingin mula sa mga papel patungo sa mukha ng anak, na parang umaasa pa rin na lahat ito ay simpleng hindi pagkakaunawaan. Naglingilit ang malabi ni Marina, nagtatangkang magsalita ngunit walang tunog. Natigilan si Paulo, lahat ng maskara ay natuklap at pagkatapos ay biglang mabilis na itinaas ang ulo. Napansin ko kung paano nagbago ang kanyang tingin. Wala na itong hitsura ng isang taong nakulong sa sulok. Ito na ang tingin ng isang tao na nahuli, na nagalit. Tumingin siya sa akin, nagkamaw ang ngapanga at galit na sumigaw. "Oh, ganon ang naisip ko." At ano? Natigilan ang buong bakuran. Hindi ako nakurap. Humakbang pasulong si Paulo at itinuro akong daliri.
lalo pang lumalakas ang sigaw, asawa kita. Ang sa iyo ay dapat nating sabay-sabay. Ano ang masama sa gusto kong mapanatili ang bahay para sa buong pamilya? Pagkatapos ang kasal, dapat na huwag kang kumapit sa sayo pa. Pagkatapos ng mga salitang ito, ang aking ama na nakaupo sa sala ay hindi na nakakapagtimpi. Sumuporta sa mga kamay at tumayo ay lumabas sa pintuan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nanahimik pa rin siya, ngunit sa kanyang boses ay may bigat na natigilan ang lahat. Pamilya ang pamilya ay kung mag-aalaga sila ng isa't isa at hindi sila dumarating sa mahirap na sandali upang kunin ang huli. Lumingon si Paulo sa ama ko, namula ang kanyang mukha, ngunit bago pa man siya makasalita, namagitan na si Marina na parang nahanap ang dahilan upang isisi ang lahat sa akin. Sumigaw siya, dahil dito ang lahat dahil hindi tumulong ang ate. Kung ibinenta niya ang bahay mula pa sa simula at tinulungan kaming makapatid, walang nangyari sa lahat ngayon. Matagal akong tumingin sa kanya. Mayroon mataong ganon malinaw na mali sila, ngunit kapag natumba, lagi nilang sinisisi ang iba dahil hindi nila inabutan ang kamay. Pahiwatig akong ngumiti. Ang iyong mautang ay dahil sa iyong kasakiman. Ang mautang ni Paulo ay dahil itinago niya ang lahat. Ang iyong ina ay nasa ganitong sitwasyon dahil bulag siyang sumunod sa kanyang mga anak. Kayo mismo ang gumawa ng makasalanan at may kapal ng mukha pang isisi ang lahat sa akin. Binuka ni Marina ang bibig upang tumutol, ngunit hindi ko siya pinayagan. Yumuko ako at kinuha mula sa folder na nakalapag sa panupuan ang huling stack ng mapapel. Ito ay mas makapal at may malaking clip. Itinaas ko ito at dinalang malapit sa mga mata ni Paulo, malinaw na sinabi, sa pakiramdam mo, ang mamensahe ay lahat. Natigilan ang mukha ni Paulo. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mamata at dahan-dahan, malinaw, binibigyan ng diin ang bawat salita, ay sinabi, sa pakiramdam mo ay hindi ko malalaman na pumunta ka sa abogado at hiniling mong palsipikahin ang aking pirma. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Paulo, kundi kahit signong natividad ay may bukang bibig na lumingon sa anak. Ang kanyang boses ay ganap na nagbago. Ikaw pumunta ka rin sa gayon, Paulo? Hindi na ako nahintayong sagot. Kinuha mula sa stack ang may markang kopya at itinaas ito upang makitang lahat. Ito ay isang aplikasyon para sa pagbabaho na talan na real estate na may kahilinghang makdakdak na co-owner. Sa field na may aking pirma ay nakatayo ang isang medyo mahusay na ginawang lagda, ngunit sa unang tingin ay naunawaan ko na ito ay peke. Ito ang dokumento na inihanda mo upang isulat ang iyong pangalan sa titulo nga pagmamay-ari ng bahay na ito. Ang pirmang ito ay hindi akin, at ang petsang nakasaad dito ay ang araw na nasa ibang lungsod ako para sa pagbili ng kalakal. Umurong ng isang hakbang si Paulo. Hindi masyadong mainit ng araw na iyon, ngunit nakita ko kung paano lumabas ang pawis sa kanyang nga sentido. Nagtangka siyang magbuka ang bibig. Ako nais ko lang ayusin ang lahat ng tahimik. Agad ko siyang pinigilan. Hindi magawa at hindi ginawa ay makaibang bagay. Muli ay isang katahimikan sa bakuran. Ang lalaki sa suite na nakatayo sa mesa at dati ay tahimik na nanonood, ay sa pagkakataong ito ay bahagyang nakunutan ang Ang dalawang tagaangat ay walang pagod na gumalaw. Ang mga nakpautang nasa simula ay marahas ang ugali, ngayon ay naunawaan na ang kasaysayan sa harap nila ay hindi simpleng pagsingil ng utang at naging tahimik. Ito ay isang maramihang intriga at habang lalo itong nalantad, lalo itong nagiging kahiya-hiya. Inilapag ko ang kopya sa mesa sa ibabaw ng nga mensahe at nagpatuloy. Sa mismong araw na nangyari iyon, nakipag-ugnayan ako sa notaryo at abogado. Ang dokumentong ito ay naharang pa sa yugto ng pagsumite. Ibig sabihin, kahit isinumite mo pa ito, walang bisa iyon. At mula sa sandaling iyon ay malinaw ko na napaktanto hindi ka lang nagtatago ng mautang, hindi ka lang nagnais nga aking pera, inihanda mong maaga ang iyong daan ng pag-urong upang makuha ang bahay na ito. Narinig ito, natitinag signa, natifidad at kumapit sa mesa.
ang kanyang mukha mula maputi ay naging abo. Marahil noon lamang siya tunay na napagtanto na ang ginawa ng kanyang anak ay hindi na isang salungatan ng pamilya na maaring ayusin sa likod ng saradong pintuan. Ito ay isang usapin na maaring makarating sa pulis at korte, at para sa kanya na nabubuhay para sa mukha, ito ang pinakamasakit na suntok. Sa sandaling ito sa bakod ay narinig ang isang boses. Paumanhimpo, ito ba ang bahay ni Elena Reyes? Kahit hindi lumingon ay alam ko kung sino iyon, ngunit lahat sa bakuran ay sabay-sabay na lumingon sa bakod. Unang pumasok ang isang lalaki sa madilim na asul na polo na may leather bag sa balikat. Kasunod niya ang dalawang barangay tanod na naka-uniforme. Isa sa mga kapitbahay, nang makita ang mga tanod, ay agad na umatras ngunit hindi matago ang pagkamausisa. Signa, Natividad, nang makita ang mga tanod, ay maputlang nabubulong, bakit may matanod? Lumapit sa akin ang lalaki sa polo at bahagyang tumango. Ito ay si Ati Orlin, ang abogado kung saan ako nakipagtulungan mula nang matuklasan ko ang falsifikasyon ng dokumento. Tumango ako bilang paktugon at umurong ng kalahating hakbang upang siya ay tumabi sa akin. Huminto ang dalawang tanod sa sulok ng bakuran at matatag na tingin ay niligan ang pangkat. Pagkatapos ay matibay na sinabi ngang isa sa kanila, may ulat ng kaguluhan at salungatan. Hinihiling ng lahat na manatiling mahinahon. Lahat ng salita at aksyon ay dapat na malinaw. Sa sandaling ito, binuksan ni Ati Orlin ang kanyang bag, kinuha ang manipis na folder ng mga dokumento at mahinahon ay tumingin kay Paolo. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay marinig ng lahat sa bakuran. Kung nais ningong Reyes, ang falsifikasyon ng pirma na may layuning makuha ang ari-arian ay isang maparurusahang kilos sa ilalim ng batas. Ang madokumento ay nasa aming makamay. Ang paunang kumpirmasyon mula sa notaryal na opisina ay natanggap na, at kung kinakailangan ay maaari naming simulan ang karagdagang investigasyon. Ang masalitang ito ay tulad ng talim na pinuputol ang mahuling labingang tiwala sa sarili ningang Natividad at sa kanyang maanak. Si Marina, na kamakailan ay sumisigaw na dahil sa akin ang lahat, ay nakatayo ngayon na pinipigilang pinaksamang ngalabi. Kapansin-pansing nanginginig si Geng Natividad, kinukurot ang palda. At si Paolo, na kamakailan pa lamang ay sumisigaw na ang sa iyo ay natin na, ay nakatayo ngayon tulad ng isang pinagpigaan na limon, walang lakas na tumingin sa sinuman. Humakbang pasulong ako at tumayo sa gitna ng aking bakuran. Ang hangin na pumasok sa binuksan na bakod ay inuga ang mapapel sa mesang bato. Sunod-sunod akong tumingin sa bawat isa at pagkatapos ay itinigil ang aking tingin sa kanila tatlo. Ang aking boses ay napakamahinahon, ngunit ang bawat salita ay malamig at malinaw, tulad ng suntok ng kutsilyo. Ang aking pagtitiis ay hindi nangangahulugang hindi ko alam ang pagtatanggol sa aking sarili. Walang sumagot, wala na ring lakas para sumagot ang sinuman. Ang bakuran, na noong umaga pa lamang ay entablado ngang palabas na dinisenyo upang ilarawan akong walang utang na loob na manugang, sa takip silim ay naging lugar ng kanilang ganap na pagkatalo. Ang mataong dati ay nakatayo sa labas ng bakod at sumisiga, na nag-aakala na kapag kinuha nila ang ilang kasangkapan ay mananaig sila, ngayon ay tunay na nanginginig. At alam ko na mula sa sandaling pumasok sa aking bakuran ang abogado at mga tanod, ang kanilang pakana upang makuha ang bahay na ito ay ganap ng nawasak. Ang pagdating ng abogado at mga tanod ay tulad ng pagsabog ng malamig na tubig sa managtangkang ayusin ang lahat sa pamamagitan ng sigaw at kabastusan. Ang manakpautang sa bakuran ay nakatinginan at agad na nakbago ang kanilang tono. Kung dati sila ay mapahamong, ngayon nang may mga saksi at ang batas ay tumigil silang sumigaw tulad ng sa palengke at direktang tumingin kay Paolo at Marina. Ang lalaki na may tattoo sa lig ay itinaas ang baba at pinababa ang boses ay malinaw na sinabi, para sa amin hindi mahalaga kung kani-kanino ang bahay, ang may utang, lumabas at makipag-usap. Tumigil ng magtago sa likod ng iba. Ang isa pa na nakatayo sa likod ay nagdagdag.
Ang boses ay bastos, ngunit hindi na ganon kabangis. Tama, si Paulo at si Marina ang nangako, iyon ay kanilang usapin, huwag gawing kalasag ang bahay na ito. Ang salitang ito ay isa pang tampok para kay Natividad at sa kanyang maanak. Lumingalinga siya. Ang makapitbahay ay nagbubulong pa rin sa labas ng bakod. Ang matanot ay nakatayo sa sulok ng bakuran. Ang aking abogado ay tinitignan ang mga dokumento. Sa wakas ay tunay na naunawaan ni Natividad na wala na siyang lugar ngayon para sumiga. Bahay ko, anak ko. Ang dating matalim at galit na boses niya ay halos ganap na nawala. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mamata ay mapula at namamaga at bigla siyang lumapit sa akin. Sa unang pagkakataon, sa lahat ng taon ng aking pag-aasawa, nakita ko signang Natividad na ganun pagpapababa ng boses sa harap ko. Wala na itong dating pagtuturo ng daliri at sigaw. Ang kanyang boses ay naging malambot, nanginginig. Nasa bingit siyang luha. Elena, ako ang iyong biyenang babae. Tunay ba, gusto mong maging wala akong tirahan? Matagal akong tumingin sa kanya. Ilang taon na ang nakalipas. Marahil ay natunaw na sana ako sa isang boses lamang. Ganun ako nun. Naisip ko na kung ang isang matanda ay pasabog at hindi makatuwiran, mari akong magtiis. Inalif ko ang aking sarili, na gaano man siya kasama, siya ang biyenang babae, inangang aking asawa, at balang araw ay may intindihan niya ang lahat. Ngunit ngayon, nakatayo sa gitnang kaguluhang ito at nakatingin sa kanyang umiyak, nagmamakaawang mukha, hindi ko naalala ang damdamin ng pagkamag-anak kundi ang mga salitang itinatapon niya sa aking mukha noong nakaraang gabi. Palayasin mo na lang ang magulang mo para maluwag. Tumingin ako sa kanya ng diretso at napakadahan-dahang nagtanong, nang sinabi ninyong palayasin ang aking magulang, iniisip ba ninyo kung saan sila pupunta? Gnang, Santos? Natigilan si Natividad. Sa unang pagkakataon, nakita ko na wala siyang masagot. Gumalaw ang kanyang malabi ngunit hindi siya makasalita. Marahil dahil sa pagkakataong ito, walang may bigaw. Ang karaniwang mga argumento tulad ng ang ina ay nagnais ng mabuti para sa anak o ang manugang ay dapat na makilala. Ang kanyang lugar ay hindi angkop sa sitwasyon dahil ang taong kahapon pa lamang ay handang tapakan ang aking magulang upang makapasok sa bahay na ito. Ngayon ay pinakanatatakot sa maging wala siyang sariling tirahan. Habang makapal ang hangin sa bakuran, biglang humakbang pasulong si Paulo. Hindi pa ako nakakaagapay nang mahulog siya sa harap ko sa kanyang matuhod. Narinig ang tuyong kalansing ng nga tuhod sa tile. Natigilan ang buong bakuran. Nakunutan ng nuang aking ama sa sala. Bahagyang naya ng gulat ang aking ina. Simpleng nakatayo ako at nanonood. Si Paulo ay nakaluhod sa gitnang bakuran. Ang kanyang mamata ay mapula, ang mukha ay puti tulad ng patay. Hinawakan niya ang aking salawal, nanginginig ang kanyang makamay. Pinaputol ang boses. Mali ako. Elena, patawarin mo ako. Isang beses lang, huling beses, iligtas mo ako. Nangangako ako, puputulin ko ang lahat ng ugnayan sa nanay at kay Marina. Hindi na ako makikinig sa sinuman. Isang beses lang iligtas mo ako. Kung ang isang taong hindi nakakaalam ng buong kasaysayan ay makakita ng eksena na ito, siguro ay ituring niya akong napakamalupit na babae. Ang asawa ay nakaluhod, ang biyenang babae ay umiyak, ang hipag ay nakatayong maputi ang mukha, at hindi ako nag-abot ng kamay ng tulong. Ngunit ako lang ang nakakaalam ang lalaking nakaluhod ay hindi tunay na nagsisisi. Siya ay natatatakot lang na mawala ang kanyang huling sandig. Kung magpapatalo ako ngayon, lahat ay magbabalik sa dati. Ililigtas ko sila, manganganga ko sila, pagkatapos ay muli silang magsisimulang magplano sa aking likod. Umurong ako ng isang hakbang at nag-alis ng paamula sa makamay ni Paulo. Ang aking boses ay napakahinahon na kahit ang nakapaligid ay nanahimik. Kung minsan akong ipinagkanulo, kasalanan iyon ng taong iyon.
ngunit kung payagan ko siyang muli pa akong tapakan, kasalanan na iyon ay sa akin. Itinaas ni Paulo ang ulo at tumingin sa akin. Sa kanyang mukha ay makikita na hindi siya makapaniwala na kaya kong magsalita ng ganun sa harap ng lahat. Ngunit hindi na ako tumingin sa kanya. Lumingon ako kay Ate Orlin na nakatayo sa mesa kasama ang nga dokumento. Nang hindi binababa ang boses at nang hindi inililayo ang tingin, sinabi ko sa harap ng lahat, pakiihanda ang madokumento para sa diborsyo at pamamaraan ng pagpapaalis ng mga hindi autorisadong tao mula sa aking bahay. Pagkatapos ni Gamaga salitang gito, natigilan hindi lamang si Paolo, kundi kahit si Genege, Natividad at si Marina. Mabilis na itinaas ni Paolo ang ulo, lumaki ang kanyang mata, ang kanyang mukha ay natigilan na parang siya ay natanggap ngang kamatayan. Bumubulong siya, ikaw ano ang iyong sinabi ngayon? Sumigaw signong Natividad, halos nawala sa sarili, nais niyang lumapit sa akin, ngunit hindi pa siya nakakagawa ng isang hakbang nang harangin ng tanot ang kanyang daan at sinabi siyang magpakalma. Huminto siya sa gitnang bakuran at sa pagkatataranta ay sumigaw, tunay ba, magdidiborsyo ka? Lumingon ako sa kanya at maikli, matibay, na parang inilapag ang kutsilyo sa mesa, ay sinabi, hindi lang ako magdidiborsyo, aalisin ko ang lahat naglahagay na glason sa aking buhay. Muli ay nanahimik ang bakuran, walang nangahas na makialam pa. Ang nga salitang ito ay hindi para lamang kay Paulo, iyon ay para sa kanilang tatlo. Ang ito ay tungkol sa mga taon nang naktiis ako, nag-aalala, nagtatayo ang bahay, lumilikha ang pamilya, kumikita ang pera, ngunit sa katapusan ay naging isang salvavidas lang para sa kanila na maaring hawakan kahit kailan. Ngayon ay sarili ko mismo ang magputol NG salvavidas na iyon. Tumango si Ate Orlin at maikling sinabi, naintindihan ko kayo gang Reyes, tahimik ko ring hiniling sa mga tanot na itala ang katotohanan ng kaguluhan, pagtatangkang ilabas ng walang pahintulot ang mga gamit at ang salungatan. Pagkatapos, lumingon sa mga magulang, sinabi ko na sa mas mahinahon na boses, tatay, nanay, pasok na kayo, magpahinga na kayo. Ayusin ko na ang lahat, tumingin sa akin ang ama ko, nanahimik at tumango. Ang mata ng ina ko ay mapula, ngunit walang sinabi siya at tahimik na pumasok sa bahay. Marahil silang dalawa ay naunawaan, mula sa sandaling ito, hindi na ako anak na nagtatangkang panatilihing mapayapa ang pamilya. Nagtatanggol na ako ang aking buhay at ang kanilang katahimikan. Nang araw ding iyon, sa harap ng kapitbahay mga tanot at hindi pa umalis na mga nakpautang, ay tumawag ako na locksmith. Hiniling ko na palitan ang makandado sa bakod, pintuan ng pasukan, at pinto sa likod. Ang tunong drill at kalansing ng metal ay kumakalat sa bakuran, na parang determinadong pinutol ang lahat ng nakaraang ugnayan. Hiniling ko rin na ilabas ang lahat ng personal na gamit ni Paulo, ngang Natividad, at Marina sa labas ng bakod. Hindi ko sila tinapon, hindi ko kumikilos tulad ng isang babaeng nawalan ng pag-isip. Hiniling ko sa mga manggagawa na maayos na isalansan ang mga bag, kahon, at maleta sa labas ng pintuan sa harap ng nagbubulong ng mga kapitbahay. Nang makita ni Marina ang kanyang magamit, umiyak siya ngunit hindi nangahas na lumapit, nakatayo sigang Natividad na nangingini. Minsan nagbabating tingin sa akin ng may galit, minsan ay nakatingin sa mga gamit na parang nawala siya sa huling bahagi ng kanyang mukha. Si Paulo, pagkaraan ng ilang sandali na nakaluhod, ay natitinag na tumayo, ngunit hindi gumagawa ng kahit isang hakbang papasok sa bahay. Nakatayo ako sa pintuan at tumingin sa kalye, sa mga mapagusisang mukha ng kapitbahay, at sa tatlong tao na minsan ay nag-isip na maari nilang pamahalaan ang bahay na ito ayon sa kanilang kagustuhan. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit narinig ng lahat. Mula ngayong araw, ang bahay na ito ay hindi natatanggap ng sinuman na nagtangkang alisin ang lugar ng aking mamagulang. Sinabi ko ito at hindi ko naramdaman ang kasiyahan.
Naramdaman ko ang pagiging magaan, isang walang laman na pagiging magaan pagkatapos ng sariling pag-alis ng bulok na bahagi na matagal nang naglalagay ng lason sa aking buhay. At alam ko na mula sa araw na iyon ay wala na akong pabalik. Ngunit mula sa araw ding iyon, tunay ko nang nagawang bawiin ang aking bahay at higit sa lahat ang aking sarili. Pagkatapos na araw na iyon, lahat ay natapos ng napakamabilis at napakamalamig. Si Paulo ay hindi na makakalapit sa bahay ni kahit isang hakbang. Pagkatapos ng pagpalit ng kandado, inilabas ko ang lahat ng kanyang personal na gamit sa labas ng pintuan. Sa presensya ngang mga saksi, kasama ang pagtatalangang nga tanod, ay isinara ko ang pintuan sa aking likod. Mula sa araw na iyon, si Paulo kasama si Gnong, Natividad at Marina ay kinailangan na kumuhang maliit na kwarto sa gilid ng lungsot, mababa ang kisame, maalikabok at basa. Sa tagaraw ay mainit doon, at sa gabi ay paikot-ikot ang malamok sa ilalim ng dilaw na ilaw. Hindi ko sila binibisita at hindi nagtatanong tungkol sa kanilang kalagayan, ngunit sa aming bayan ay mabilis na kumakalat ang sismis. Sinasabi na isang linggo pang pinursiga ng manakpautang si Marina. May naghihintay sa kanya sa daanan malapit sa bagong tirahan, may tumatawag mula umaga hanggang gabi, may nakaupo lamang sa tapat ng pintuan buong araw, hindi nagbubugbog at hindi sumisigaw. Ngunit ang kanilang tahimik na paghihintay kasama ang sigarilyo sa ngipin ay nakakatakot ng higit kaysa sa mga salita. Si Paulo, pagkatapos nalantad ang kwento ng pangako at pag-pledge ng kasangkapan, ay halos ganap na nawalan ng tiwala sa trabaho. Walang nagsalitang masakit, ngunit sa mga nagbagong tingin sa paraan ngang pag-iwas sa kanya sa mga pulong at sa maikling pag-usap, ay naunawaan niya na ang kanyang posisyon ay hindi na gaya ngang dati. Kailangan niyang ibenta ang lahat ng natitira sa kanya. Nagsimula sa minamahal niyang motorsiklo, pagkatapos ay ilang teknolohiyang kagamitan upang mabayaran ang maliliit na utang at hindi mahulog sa ganap na kawalan ng pag-asa. Si Gnong, Natividad, ang babae na sanay lumakad ng may mataas na ulo, nagtuturo sa iba, pinipindot ng autoridad ng isang biyenang babae. Sa katapusan ay napunta sa isang masiksik na kwarto kasama ang anak na bulag niyang pinagkatiwalaan. Hindi ko alam kung nag-isip siya habang nakahiga sa masiksik na espasyong iyon, habang nakikinig sa ingay ng sasakyan sa labas ng bintana at matawag ng telepono na tumutunog. Sa kalagitnaan ng gabi kung naalala niya ang masalitang sinabi niya sa akin. Naalala ba niya ang pangungusap na palayasin mo na lang ang mga magulang mo, na napakadaling binikas niya, na parang binubuhusan ngang malamig na tubig ang isang tao? Marahil marahil hindi rin, ngunit para sa akin ay wala na itong kinalaman. Ang pinakamagpapasaya sa akin ay hindi ang katotohanan na sila ay nahirapan. Hindi ako nagagalak sa kasalanan ng iba, kahit kung ang mataong ito ay nagdulot sa akin ng sakit. Ang nagpapasaya sa akin ay ang katotohanan na matapos ang araw na iyon, unti-unting nalaman ng mga kapitbahay ang buong kasaysayan. Wala na ang mamapaginala ang tingin sa labas, makot at ang bulong na hindi pinapapasok ng manugang ang biyenang babae ay nag-iba na. Sa halip, ilang dumadaan ay tahimik ngunit mainit na nagsabi sa akin, Elena, matagal ka na nagtiis, at ang nagtitinda ng gulay sa palengke tuwing nakikita niya ako ay umiling at nagbuntong hininga. Kailan lang nagiging determinado ang tao kapag dumating na sa ganun? Sino ang gustong mangyari iyon? Narinig ito, hindi ako nagagalak dahil sinuportahan ako. Naramdaman ko na ang katotohanan ay nagsalita na sa wakas para sa kanyang sarili. Ang matao ay maaring lokohin ng luha, reklamo at sigaw sa gitna ng kalye, ngunit kapag bumagsak na ang lahat ng husk, ang katotohanan at kasinungalingan ay nagiging malinaw. Pagkatapos noon, maraming mensahe ang isinulat ni Paulo sa akin. Sa simula ay mahabang mensahe na may pahingi ng tawad at mga pangako. Isinulat niya na napagtanto na niya ang kanyang pagkakamali, na pinindot siya ng ina at kapatid, na nais lang niyang mapanatili ang pamilya ngunit pumili ng maling daan. Pagkatapos ay lalo pang naging maikli at walang lakas ang mga mensahe. Makikita ba kita kahit isang beses o Elena,
wala akong mapag-usapan. Isang gabi, halos hating gabi, isang maikling linya ang kumislap sa aking telepono, hayaan mo akong makauwi. Lahat na ito ay nabasa ko, ngunit hindi agad sumasagot. Hindi dahil nagagalit pa rin ako at nais kong pahirapan siya sa katahimikan, kundi dahil mabuti ko itong alam. Kapag nawala sa tao ang lahat ng sandig, madaling tawagin ang pangalan ng lugar na pinakaligtas. Ang katotohanan na inaalala mo ang isang tao sa mahirap na sandali ay hindi nangangahulugang tunay mong pinahahalagahan siya. Madalas ito ay simpleng reaksyon ng isang nalulunod na humahawak sa lahat ng makapagtatago sa kanya sa ibabaw ng tubig. Sa katapusan ay sumagot ako ng isang linya lamang, kailangan kong kapayapaan, hindi nga isang asawang naalala ang asawa niya kapag nawalan na siyang lahat ng sandi. Pagkatapos nun ay tumigil siya sa pagsusulat ng ganun kadalas. Minsan ay dumating pa rin ang mga tahimik na mensahe, ngunit hindi na ako sumasagot. Ang ilang pintuan, isang beses na naksilid, ay dapat na manatiling sarado, hindi dahil malupit ka, kundi dahil kung pipilit mong buksan muli ang maito ng sapilitan, sa katapusan ay masasaktan mo lamang ang iyong sarili. Ang aking nga magulang ay nanatiling nakatira sa akin sa bahay na ito. Sa mga unang araw pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang bahay ay mukhang kapansin-pansing walang laman, nawala ang sofa sa sala, ang mesa ng kahoy. Sa kwarto, sa lugar ng malaking aparador ay isang bakas sa dingding na nagbubuhat ng ginaf. Ang buong bahay ay tulad ng isang katawan kung saan kinuha ang isang piraso ng laman na nag-iwan ng magaspang at hubad na peklat, ngunit ang kakaibang bagay sa kawalan na ito ay naramdaman ko na ang bahay ay naging higit na mainit kaysa dati. Kahit man, ngayon ay walang sinumang makakapasok rito na may mapanlikhang tingin, walang magsasabing ang matamis na salita habang sa puso ay nag-isip kung gaano kalayo ang maari kong makamit sa aking mga sakripisyo. Ang isang mapayapang hapunan ay hindi na laging mapanglawsam nga mapagpintasalang tingin, akusasyon o absurdong mahinihingi na itinatapon tulad ng utos. Isang gabi, nang medyo lumipas na ang lahat, naghapunan kaming tatlo sa maliit na kusina. Napakasimple nga hapunan, plato nga gulay, pritong isda, at burong repolyo na katakataka lang na ginawang ina ko. Sa halip ngang lumang mesa ay naglagay kami ngang pansamantalang folding table sa gitna ngang kwarto. Ang dilaw na liwanag ng ilaw ay isinasabog dito at mahina ngunit nakakaaliw ang katahimikan. Sa panahon ng hapunan, tahimik na naglagay ng piraso ngang isda ang ina ko sa aking plato. Nang itinaas ko ang ulo, nakita ko na ang kanyang mata ay namumula. Hindi siya umiyak, ngunit tahimik, na parang natatakot na mapahina ang puso ng anak, ay sinabi, "Mabuti na nagising ka, napanatili ang bahay at napanatili ang iyong sarili." Narinig ito, nanilamig ang aking lalamunan. Ang ilang nga salita ay hindi kailangan ng haba o ganda upang matawid ang puso at sabay na mahipo ang pinakamatibay na bahagi ng kaluluwa. Tumingin ako sa mga magulang, sa walang laman ng bahay, sa walang laman na lugar sa sala, at biglang naunawaan ang isang kakaibang bagay. Marahil upang ang isang bahay ay maging mainit, hindi kailangan na ito ay punong nga bagay. Simpleng kung ang lugar ay hindi na nangangapos sa iyo, hindi na nagpaparamdam sa iyo ngang kahihiyan, hindi na nagpipilit sa iyo na makipaglaban para mabuhay sa kanyang sarili, ay nagiging mainit ito. Ngayon, muling alalahanin ang kwentong ito. Wala sa aking puso ang dating galit at pagnanais na alamin kung sino ang nanalo at sino ang natalo. Ikinagagawa ko lamang ang mataong iyon na taon nang nag-aakala ako na ang pagtitiis ay isang paraan upang mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Ngunit ang ilang tao, habang lalo kang umaatras, lalo silang sumusulong, habang lalo kang nanahimik, lalo nilang itinuturing kang mahina. At kapag natutunan mo ng magsabing hindi, sa wakas ay ipinapakita nila ang kanilang tunay na mukha. Ang ilang tao ay itinuturing kang pamilya lamang kapag kailangan ang iyong sakripisyo, at kapag tumigil ka nang dalhin ang kanilang pasanin, umatras at nagliligtas sa kanila, inaakuluan kanilang pagiging walang puso. Ngunit sa katotohanan, ang pinakamataas na kalupitan
ay wala sa mga taong marunong tumanggi kundi sa mga itinuturing na natural lamang ang sakripisyo nga iba. Pagkatapos ng lahat, naunawaan ko. Ang mapanatili ang bahay ay mahalaga, ngunit ang mapanatili ang sariling dignidad ay higit na mahalaga. Ang bahay ay maring alisan at maring punuing muli, ang mabagay ay maring mawala at maring mabili ulit. Ngunit kung ang tao ay nawalan ng sarili sa walang kabuluhang pagtitiis, iyon ang bagay na napakahirap na ibalik.